Mr. Silent Channel. Kabanata 771 hanggang 800. Hurricane walang trace. Sa sobrang galing, hindi lamang isang kalawakan ang interesado, ngunit lahat ng iba pang mga kalawakan ay magiging lubhang interesado. Ito ang mga patakaran para sa kompetisyon para sa mga talento sa universo, at sila rin ang mga hakbang sa proteksyon para sa mga superhenyo. Kung hindi, ang sobrang henyo na ito ay hindi gustong sumali sa galaxy na ito. Kung ang mga tao sa kalavikang ito ay magagalit at papatayin ang walang katulad na henyo na may ideyang sirain ka kung hindi ka sa akin, hindi ba ito ay isang malaking kawalan? Ang ganitong mga bagay ay hindi karaniwan sa kasaysayan ng sansinukob. Lalaki siya. Mahinang sinabi ni Qingluan, hindi pa siya masyadong matanda. Kung gayon, patuloy na tanong ng Hellfire, siya ba ay isang beta star? Ang kanyang edad ay halos hindi beta star. Tungkol naman sa, ang kanyang edad ay humigit kumulang 20 taong gulang, hindi na kailangang itago ito ni Qingluan, ngunit hindi niya masabi ang lahat, syempre, hindi ako maaaring maging mas tiyak. Para sa isang lalaking nasa 20s, masasabi na ito. Ito ay nabawasan sa isang malaking lawak. Tama na. Alam din ng Hellfire na kung patuloy siyang magtatanong, labag ito sa mga patakaran. Nag-isip siya sandali at biglang nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin, sa buong teritoryo ng DM Star, ang bilang ng mga tao na nakapasa sa Trial Tower sa loob ng 30 taon ay nalampasan na. Ilang tao sa kabuuan? 136 na tao. Mabagal na sumagot si Qingluan, sa karaniwan, mayroong isang ganoong henyo sa bawat 30 kalawakan. Mayroong higit sa 4,000 mga kalawakan sa Deimos Star Field. Sa karaniwan, isa lamang ang gayong sobrang henyo ang makikita sa bawat 30 kalawakan. At hindi lang iyon, nakangiting idinagdag ni Qingluan, ngunit ang batang ito mula sa iyong kalawakan ay pumangatlo sa 136 na tao. Siya ay napakalakas. Lugar ng Quan Deimos Star. Pangatlo ang lakas. Sobrang galing. Orihinal na ang Hellfire ay nagpaplanong magtanong tungkol sa mga sobrang henyo na iyon sa ibang mga galaxy. Ngunit pagkatapos malaman ito, agad na binitawan ni Hellfire ang ideya. May napakagandang henyo sa sarili niyang kalawakan, na pumapangatlo sa mahigit 4,000 galaxy sa buong Deimos Star Field. Paano siya magkakaroon ng paglilibang sa pagmamalasakit sa mga henyo sa ibang mga kalawakan? Alam ko. Huminga ng malalim si Hellfire at agad na tumayo, sa kasong ito, babalik ako at mag-uulat ngayon. Salamat Venerable Qingluan para sa impormasyon. Bahala ka, at swertehin kita. Malumanay na sabi ni Qingluan. Tumango. Biglang sinabi, siya nga pala, may mga taong nagtanong sa akin noon tungkol sa batang iyon. Baka marami kang kalaban. Well, naiintindihan ko, Palm. Sumimangot si Hellfire at agad na umalis. Matapos lisanin ang kuwebo kung saan naroon si Qingluan, naisip ng Hellfire sa kanyang sarili, napapanahon ang balita ngayon. Ikatlo ang ranggo sa mahigit 4,000 galaxy sa buong field ng DM Star, ito pa rin ang pagsusuri na ibinigay ng Qingluan. Para sa isang henyo sa antas ng Diyos, kahit na ang pinakamakapangyarihang Jizuan sa kalawakan 1,000 taon na ang nakakaraan ay hindi makakamit ang gayong papuri. Noon, ginanap din ang naturang trial event sa Deimos Star Territory, at si Duanzuan ang bumangon na parang kometa noong panahong iyon. Hindi na kailangang sabihin, unang niranggo si Shizuan sa mga aktibidad ng pagsubok sa buong kalawakan noong panahong iyon. Ang pangunahing bagay ay nasa fairy star na ito rin ang pagsusuri na ibinigay ng Venerable Qingluan. Ito ay isang henyo na may malaking potensyal. Ang kanyang mga nagawa ay tiyak na hindi maliit. Mabagal na sinabi ng kagalang-galang na Qingluan sa oras na iyon, sa Deimos Star Territory na ito, ang kanyang talento ay maaaring mapabilang man lang sa top 50. Ang numero 1 master sa kalawakan, ang Demon Slaying Sword na si Duanzuan, ay kabilang lamang sa top 50 dahil sa kanyang talento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang ito ay maaaring may rank sa nangungunang 3. Anong klaseng lakas yan, hindi maisip ng Hellfire. Damn it, ang Hellfire ay napuno ng depresyon, bakit hindi mo ipakita ang impormasyon? Nag-aalala kami dito tungkol sa isang henyo, hanggat handa siya. Pagkatapos ay ang pinakamalakas na Light Soul Stone na laging itinatago ng ating mga maharlika sa Galactic. Sa totoo lang, sobrang nalulumbay ang Hellfire. At naniniwala siyang kapag narinig ng mga nasa Beta Star Presbyterian Church ang balita, tiyak na lalo silang ma-depress. Pangatlo sa lahat ng mga batang henyo sa mahigit 4,000 galaxy sa buong Dim Star Territory. Sa huli, walang mahahanap. Ang ganitong bagay. Kalimutan mo na, i-report natin sa headquarters mabilis. Naisip itong muli ng Hellfire, at sa wakas ay nagpa siya na bumalik sa Beta Star at sabihin sa Presbyterian Council ang tungkol sa bagay na ito. Okay. Malinaw na magkakaroon ng isa pang kaguluhan doon, ngunit masayang pinapanood ni Hongdali ang mga Galactic Noble at Peripheral Noble na nawalan ng pera. Ang ganap na walang kwentang kagamitan na itinapon niya sa auction house, 6 na set na ang naibenta, at may natitira pang isa, which is a so-so piece of equipment na may 12 attributes at hindi naman basura. Ang nakaraang 6 na set ay na-auction sa kabuuang 53 milyon. 53 milyong galactic na barya.
Ang ganoong bilang, hindi pagmamalabos na sabihin, ay tiyak na hindi maliit na halaga kung hindi ka gumastos ng daan-daang libo sa isang araw, hindi ka komportable sa lahat. Ang tanging paraan upang makapasok at makalabas ay, mga kasama. Okay, mga binibini at mga ginoo, ngayon, ang malapit ng lumitaw ay ang tunay na huling kayamanan ng ating auction. Sumigaw ang auctioneer na si Riga Vickers, naniniwala akong alam na ninyong lahat, itong A set of equipment ay isa pa ring kumpletong set ng equipment at attribute gems, pero matapos marinig ang sinabi niya, lahat ng nasa ibaba nila ay naginat ng leeg. Ang nakaraang 6 na hanay ng kagamitan ay masasabing napakahusay, at ang mga may pinakamababang katangian ay isang halo-halong bersyon ng isang hanay ng 10 katangian at 11 katangian. At kung ano ang lalabas sa oras na ito ay talagang ang finale, kaya ito ay nakikinita na, hindi bababasa, ito ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa set ng kagamitan na may 11 katangian na idinagdag sa buong katawan. Talagang top-notch ang set ng equipment na ito. Sumigaw ang auctioneer, isang napakahusay na kagamitan na may 12 katangiang hiyas na idinagdag dito. Boom! Sa sandaling narinig nila ang hitsura ng naturang sobrang produkto, lahat ng madla ay tumayo. Ang buong katawan plus 12 super top quality. Siguradong masasabing super treasure ito. Kahit na ang mga galactic noble na naruroon ay hindi pa nakakita ng ganoong set ng super kalidad na mga hiyas ng katangian. Ito, maging si Li Tianxing, na palaging malamig at malamig, ay nasa sabik, napakataas ng kalidad ng kayamanan. Bilhin mo ito, dapat mong bilhin ito. Kadalasan ay napakabihirang makakuha ng pirasong may 12 katangian. Ngayon ay mayroon na talagang isang piraso nito na may mga karagdagang katangian. Isang buong set ng 12. Bihira ang ganitong uri ng pagkakataon. Lumiwanag ang mga mata ni Yin Tianzang, wow, magsa-shopping talaga ako this time. Naisip niya ito at tumingin sa tabi ni Li Tianxing, tingnan mo itong malaking yelo. Ang ekspresyon ng mukha niya ay nangangahulugang kailangan niyang bilhin ito. Hehe, panuurin ang palabas. Panuurin ang palabas. Anyway, hindi siya masyadong mahilig sa martial arts, kaya hindi niya kailangang bilhin ito, ngunit masaya ito, kaya walang kabuluhan kung hindi mo ito pinapanood. Napatingin si Jiang Chenzo kay Hong Dali. Lihim niyang nakalkula noon na ang kagamitang inilagay ni Hong Dali para sa auction sa pagkakataong ito ay naibenta ng higit sa 53 milyong yuan. Ngayon kasama ang set na ito kasama ang 12. Itong Hong Dali, walang magawang umiling si Jiang Chenzo, ito ba ang sinabi niya na mangyayari kapag ang isang alibughang umabot sa isang tiyak na antas? Kahit papaano ay tila hindi pa nakakamit ng taong ito si Lord na kapos sa pera kung wala kang pera, makakabili ka na lang ng isang set ng kagamitan at palitan ito ng 1 o 200 milyon. Hindi nakakagulat na si Jiang Chenzo ay nalulumbay. Hindi niya kayang makipagkumpetensya kay Hong Dali. Ang sinumang makikipagkumpetensya sa kanya ay makakasira sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kahit na siya ay isang galactic noble, sa mga tuntunin ng kalidad ng kagamitan, hindi niya maihahambing kay Hong Dali. Pagkatapos, malakas na ibinagsak ng auctioneer na si Riga Vickers ang martilyo, ang baluti na ito ay nilagyan ng 12 hiyas ng katangian sa buong katawan. Ang panimulang presyo ay 6 na milyong galaxy coins, simulan ang pagbid ngayon. Karaniwan, ang panimulang presyo para sa buong katawan at 12 ay hindi maaaring napakababa, ngunit hindi mahalaga. Gayunpaman, ang presyo ng hanay ng baluti na ito ay hindi hihigit sa 2 o 3 milyon. Tiyak na hindi ito maaalis. Sa sandaling ibinagsak niya ang martilyo, nagsimula ang nakakabaliw na pagbid. 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon, 17 milyon, 20 milyon. Ngunit sa isang kisap mata, ang superset na ito na may 12 katangian ay idinagdag sa katawan nito ang kayamanan ay napresyuhan sa mataas na presyo na 20 milyon. Ito, pero simula pa lang. Kung tutuusin, kung buo ang katawan plus 11, makakakuha ka ng presyong 10 milyon, at kung buo ang katawan mo, 12 plus, siguradong hindi lang doble ang presyo. Ang bagay na ito ay talagang mahirap makuha. 25 milyon. Sa oras na ito, kumilos si Li Tianxing. Sa isang galaw, 25 milyon na. Sa antas na ito, hindi sapat ang pagtaas ng 1 hanggang 2 milyon. Ang isa pang galactic noble ay sumunod na lang at nagtaas ng sign, 30 milyon. Lumingon si Li Tianxing para tingnan, ngunit isa pala itong miyembro ng kanyang henerasyon. Ang henyo sa martial arts, ang nobleman na sinasabing dumaan sa 24 na palapag ng Trial Tower, si Feng Wuan. Wuan, ngini siya ni Li Tianxing, bakit, gusto mo rin ang baluti na ito? Ikaw Shenbing Li Tianxing ay gumawa na ng hakbang, kailangan kitang samahan kahit anong mangyari, di ba? Nakangiting sinabi ni Feng Wuan, ito ay nasa loob ng mga patakaran. Pinaplano mo bang gamitin ang iyong kapangyarihan upang madaig ang iba? Hindi naman ganoon ang kaso, ngumuso si Li Tianxing, sinasabi ko lang sa iyo, tiyak na makukuha ko ang baluti na ito. Oo, siguradong marami akong makukuha, sabi ni Feng Wuan. Hindi mahalaga, sa auction, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang may pinakamaraming pera.
Walang silbi na sabihin ang anumang bagay. Oo. Oo, tumango si Li Tianxing, okay. Pagkatapos ay tiyak na itinaas niya ang kanyang tanda, 35 milyon. Sumunod si Feng Wuhan ng walang pag-aalinlangan, 40 milyon. Ang Li Tianxing na ito ay kilala bilang Shending. Siya ay isang henyo na pinagsama ang Ice Soul Stone, ngunit itong Feng Wuhan ay hindi mas masahol kaysa sa kanya. Isa siyang fusion expert. Ang malakas na tao na nakakuha ng Wind Soul Stone, Hurricane. Wuhan. Silang dalawa ay nagsimulang mag-away sa isang kisap mata, habang si Hongdali ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, ito ay talagang isang galactic noble. Siya ay mayaman at makapangyarihan, at ang kanyang kakayahan ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang halaga ng set ng armor na ito ay mahigit lang sa 300,000 yuan. Sa isang kisap mata, hindi ko maintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Wahahahaha. 55 milyon. Si Li Tianxing ay hindi nagpatinag. 60 milyon. Walang pakialam si Feng Wuhan. Gayunpaman, sa ganoong halaga, kailangan kong sabihin na ito ay talagang lampas sa tunay na halaga ng hanay ng baluti na ito. Naramdaman din ni Li Tianxing na medyo mahal ito, at ginawa ang kanyang huling bid, 70 milyon. Kabanata 772, Zerg, kakaibang species. 70 milyon. Ang ganitong presyo ay natakot sa auctioneer na si Riga Vickers. Nanginginig niyang tanong, ito. Ang Galactic Noble na ito ay nagbid na ng 70 milyon, mayroon pa bang? Mas mataas na presyo. 70 milyon, hinawakan ni Feng Wuhan ang kanyang baba at ngumiti, saka umiling, kalimutan mo na, hindi ako nagdala ng sapat na pera ngayon, sayang. Kawawang tao, nginisyon ni Li Tianxing, at pagkatapos ay tumigil. Sabihin. Sa totoo lang, kahit na ang set ng top quality na armor na ito na may buong bonus na 12 milyon ay medyo mas mahal sa 70 milyon, ito ay halos pareho pa rin. Kung tutusin, para sa mga maharlikang galactic, hindi isyu ang pera. Ang talagang mahalaga ay ang set ng armor na ito ay talagang bihira. 70 milyon minsan. 70 milyon 2 beses. 70 milyon 3 beses. Sigaw ng auctioneer na si Riga Vickers na may nanginginig na boses. Nang makitang wala nang tumatawag, buong lakas niyang ibinagsak ang martilyo, deal. 70 milyon, deal. Nang marinig ang figure ng transaksyon na ito, tumayo ang lahat sa audience at pinalakpakan si Li Tianxing. Hindi kalabisan na sabihin na sa kasaysayan ng Sauron Auction House, tiyak na ito ang unang pagkakataon na ang isang presyo ng transaksyon ay umabot sa 70 milyong galaxy coins. Kung sasabihin natin na ang lahat ng mga taong ito ay walang kabuluhan, si Li Tianxing ay walang kitaliwasan. Bagamat mas malaki ang kanyang ginastos, lubos pa rin siyang nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na kalidad na kagamitan tulad nito ay hindi isang bagay na maaari mong bilhin kung gusto mo. Siyempre, kanino mahalaga ang markang iyon? Bamulong si Hongdali, talagang mayaman ang taong ito. Tang Moxon, dali, mas alibughang siya kaysa sa iyo. 70 milyon para bilhin ito. Li Nianwei, narito na talaga si Young Master. Walang kakapusan sa pera kahit saan. Jiang Chenzo, ang taong ito ay talagang mas aliberga kaysa kay Dali. Nako, akala ko ay magaling siya noon, ngunit ngayon ay tila. Kalimutan mo na, kasama si Dali. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang aking mga mata ay naging mas mataas. Ang baluti na ito ay talagang maganda. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang suot, at pagkatapos ay masayang sinabi, pag-usapan ang tungkol saan, ang regalo na ibinigay sa akin ni Dali ay hindi masama. Yin Tianzang, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga kagamitang ito, ngunit napakaraming mga ito ng sabay-sabay. Bagamat hindi ako mahilig makipag-away, ang ganitong bagay talaga. Kalimutan mo na, walang kwenta kung isuot ito sa akin. Ngayong na-auction na ang lahat ng item, oras na para mag-check out at umalis. Inayos ni Hongdali si Ling Xiaoyi, ikaw ang may pananagutan sa iba. Lalabas muna ako. Tumango si Ling Xiaoyi, okay, young master. Pinalabas ni Hongdali ang mga tao. Nang makarating sila sa gate ng venue, tinawag ni Hongdali sina Fang Han at Yin Tianzang, Brother Fang Han, this way. Haha, Dali, makakagastos ka talaga. Si Yin Tianzang ay isang panunukso din sa kanyang sarili. Siya at si Hongdali ay may magkatulad na personalidad. Wala siyang pakialam sa lahat na gumastos si Hongdali ng maraming pera, at magiliw na nagtanong, malaki ang nagastos ko ngayon, paano kung mag-sponsor ako ng ilan para sa iyo ng personal? Kakaiba na ang taong ito ay kapos sa pera. Sa oras na ito, si Jiang Chenzo na naglalakad ng dahan-dahan, mayroon pa rin siyang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing, hindi na kailangang maawa sa kanya. Paano ito magagawa? Inakbayan ni Yin Tianzang ang mga balikat ni Hongdali, siya ang aking mabuting kapatid, ngunit iyon lang ang magagawa ko. Mula ito sa isang kaibigan. Nakangiting sabi ni Hongdali, huwag kang mag-alala, Kuya Tianzang, sumakay muna tayo sa spaceship. May ibibigay ako sa iyo, hehe. Kaya makalipas ang 10 minuto. Sa spaceship. Ngumuso si Dali, ikaw at si Brother Fang Han ay dapat pumili ng isang set. Ang mga bagay na ito ay walang halaga pa rin. Hindi ka pa ba worth it?
Napaungol si Yin Tianzang, the full set plus 12 ibinento lang namin ito ng higit sa 70 milyon, at kinuha mo lang ang grupo nila at sinabi sa akin na wala silang kwenta. Galaxy Noble ka ba o Galaxy Noble? No wonder nagulat siya. Kahit na miyembro din siya ng Milky Way Noble Family, 1 hanggang 20 milyon lang ang karaniwang baon ni Yin Tianzang. Gaano man karami ang mayroon siya, kailangan niyang mag-apply para dito sa kanyang pamilya. Napakaganda ng mga resulta ngayon. Kapag nakuha ni Hong Dali ang mga batong ito na may 13 attributes, maaari na lang niyang kunin ang isang cart ng mga ito tulad ng isang libreng cauliflower. Isang kotse. Kung hindi ka maglalaro ng ganito, dagdagan mo ng 13. Hindi plus 3. Ikaw ba ang namimigay ng ganito? Hehe. Napalunok si Yin Tianzang, at napaupo siya sa lupa habang hawak-hawak ang kagamitan sa hindi mahalata na paraan at humajijik. Meron din akong magagandang bagay na ito, hehe, mas maganda ito kaysa sa malaking ice cube ni Li Tianxing. Asar ko siya kapag bumalik siya, hehe. Walang siglang sinabi ni Hong Dali, Brother Tianzang, itigil ang pagtawa ng napakatanga, at magmadali at pumili. Sa kabilang banda, Seoul Auction House, sa opisina ng General Manager. Tumingin si Li Tianxing kay Heloise, na nanginginig na parang kuneho, at malamig na sinabi, gusto mong sumali sa The Voice of the Galaxy, tama ba? Oo, hindi napigilan ni Heloise ang panginginig. Ang taong nasa harap niya ay isang galactic noble, lalo na ang kahalili ng mas mataas na katayuan na si Jiao Shaluo, si Shenbing Li Tianxing. Iyon ay tiyak na hindi isang tao na maaari niyang masaktan. Maging mabait ka, mahinahong sabi ni Li Tianxing, tutulungan kitang malutas ang iba pang mga bagay. Isa lang ang hiling ko, talunin ang lahat ng iyong kalaban, lalo na ang mga tao sa paligid ng Hong Dali. Ayon sa pinakabagong balita, ang taong nasa tabi niya ay pinangalan ng Li Nianwei, siguro kailangan mong lumahok sa Galaxy Voice at talunin siya. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Okay. Ito ay talagang isang mahirap na sitwasyon, at may magandang kinabukasan para kay Heloise. Medyo depressed siya kanina. Hindi niya niyakap ang hita ni Yin Tianzang, ngunit isang gintong hita ang nahulog mula sa langit. Ang Li Tianxing na ito ay halatang mas makapangyarihan kaysa kay Yin Tianzang, kaya agad siyang tumango at sumang-ayon, talagang magsisikap ako. Panginoon, makatitiyak ka. Pumunta ka. Ikanaway ni Li Tianxing ang kanyang kamay, kung ang iyong lakas ay masyadong mahina, naiintindihan mo ang mga kahihinatnan. Ay, alam ko. Sa sobrang takot ni Heloise ay halos hindi na makatayo ng tuwid ang kanyang mga paa, at agad na lumabas si Heloise sa conference room. Sabay-sabay. Milky Way. Sa field ng bituin malapit sa solar system. Sa itaas ng 8 planetary fourth order motherships na ipinadala ni Yin Laiyang sa Earth. Alarm. Alerto. Ang lahat ng 8 mothership ay nagpatunog ng mga alarma, at ang mga sundalong responsable sa pagsubaybay sa Zerg ay sumigaw ng malakas, Kapitan, isang higanteng anak ng Zerg ang matatagpuan sa unahan. Ito ay gumagalaw patungo sa atin. Giant Brood. Matapos marinig ang balita, kinabahan ang kapitan at mapilit na nagtanong, ano ang diameter? Mabilis na sagot ng sundalo, at saka tumitig sa screen sa mothership. Hindi nagtagal, nascan ang laki ng Zerg mother nest. Nang makita ito ng sundalo, natigilan siya, ito ay 140 kilometro ang diametro. Kapitan, 140 kilometro ang diametro. Ano? Matapos marinig ang balita, natigilan din talaga ang kapitan. Ang Zerg mother nest na may diameter na 140 kilometro. Diyos, ito ay isang kakaibang species. Isa talaga itong Zerg species. Sa sobrang takot ng kapitan ay napaupo siya sa kanyang upuan. Siya ay natigilan ng kalahating minuto, at pagkatapos ay sumigaw ng desperadong, makipag-ugnayan ka agad sa sentro ng alyansa at kunin ang bagay na ito. Iulat ang sitwasyon. Sabihin lang na nakatagpo namin ng Zerg Kixing, at natatakot kami na hindi namin ito masuportahan ng matagal. Ang universo. Isang malaking bagay iyon. Ang diameter nito ay hindi bababa sa higit sa 140 kilometro, at ang ibabaw nito ay natatakpan ng hindi mabilang na parang bato na carapace. Ang mga carapace na ito ay bumubukas at sumasara paminsan-minsan. Sa tuwing magbubukas sila, ang nakalantad sa loob ay isang malaking kuweba. Ang diameter ay higit sa 30 metro. Paminsan-minsan, lumilipad palabas mula sa loob ang higanteng Zergs na mahigit 40 metro ang taas. Zerg, kakaibang species. Ang ganitong uri ng mother nest ay ganap na naiiba sa iba pang Zerg mother nests. Ang lakas ng pakikipaglaban ng kakaibang lumilipad na Zerg species na ito ay lubhang nakakatakot. Ang bawat isa sa kanila ay masasabing maihahambing sa isang malaking mecha. Ang partikular na nakakatakot ay ang kanilang pagtatanggol. Ang mga kakaibang species ng Zerg na ito ay maaari pang lumusot sa atmosfera at lumapag sa lupa nang hindi sinasaktan. Ordinaryong Mothership Particle Canyon. Ito ay halos imposible na magdulot ng maraming pinsala laban sa kanila pagkatapos ng lahat, sila ay malaki ang sukat at may mataas na depensa.
Ang lugar na sakop ng kanya ng butil ay maaari lamang tumama ng mas mababa sa iilan, at ang epekto ay napakalimitado rin. At hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi sa kanila. Ang pinaka-nakakatakot sa mga kakaibang species ng Zerg na ito ay ang nakakahuli sila ng mga tao. Tama, nanghuhuli ng tao. Kapag ang mga tao ay nakuha na nila, sila ay sisipsipin sa inunan sa kanilang mga likod para sa pangalawang pagpisa. Ang mga hatched people ay tuluyang mawawala ng malay at magiging tapat nilang alipin mga alipin na may makapangyarihang puwersa. Ang mga taong alipin na ito ay natatakpan ng makapangyarihang baluti at may hawak na matalas na sandata. At ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang bawat alipin ay maaaring gumamit ng mga pinahusay na kinakaing unti-unti na magic cannon. Ang mga corrosive magic energy cannon na ito ay maaari pang direktang tumagos sa pangalawang antas ng planetary interstellar carrier. Hindi kalabisan na sabihin na sa tuwing makakatagpo ang mga tao ng kakaibang species ng Zerg, magbabayad sila ng napakalaking halaga. Siyempre, mas madalas kaysa sa hindi, kapag nakaharap ang Zerg strange race at ang mga alipin nito, ang mga tao ay mabibigo, at ang kahihinatnan ay ang target na planeta ay ganap na nawala sa universo at lumubog sa mahabang ilog ng panahon. Sa oras na ito, ang Kixing Zerg Mother Nest ay lumilipat patungo sa 8 mothership. Ang bilis nito ay napakabilis, at patuloy itong lumalapit sa 8 star carrier sa universo. Malinaw, ang nakaraang labanan ay nagpabatid sa kanila ng pagkakaroon ng mga tao sa likod nila. At ang pagkakaroon ng mga tao ay nangangahulugan na maaari nilang makuha ang higit pang mga alipin at magkaroon ng higit at mas malakas na kapangyarihang panlaban. Paano natin makakasalubong ang kakaibang species ng Zerg? Pawis na pawis ang kapitan at desperado siyang nagtanong, gaano ba tayo kalayo sa mga Zerg na iyon? Lahat ay tumalikod, agad na tumalikod, at naghanap ng isang tagong lugar upang mapaghandaan ang pagkabigla sa kalawakan. Ano man ang mangyari, hindi tayo maaaring mahuli ng mga ito, kung hindi, magpapadala tayo sa kanila ng mga alipin. Ang Kabanata 773 ay kasing liwanag ng isang bituin. Mag-ulat, Kapitan. Nagmamadaling lumapit ang isang sundalo para mag-ulat, kasalukuyang napakaraming ordinaryong Zerg ang lumalapit sa atin. Hindi natin sila maaalis sa loob ng maikling panahon, at hindi magagawa ng space shock. Ang space shock ay ang pinakamakapangyarihang bagay na naimbento ng mga tao. Teknolohiya, ngunit mayroon din itong mga limitasyon. Sa panahon ng proseso ng space oscillation, hindi maaaring magkaroon ng anumang interference. Kung hindi, kapag ang vibration instability ay sanhi, ang mothership ay ganap na mapupunit sa gulo ng oras at espasyo, at walang mga buto ang maiiwan. O Diyos ko, napabuntong hininga ang kapitan, ang mga nakakahamak na surot na ito. Nakipag-ugnayan ka na ba sa punong tanggapan? Mabilis na humiling ng mga reinforcement. Natatakot ako na hindi na natin ito makayanan ng mas matagal. Gayun din, bigyan mo ako ng self-destruct button at maging handa anumang oras. Kapag natuklasan ang sitwasyon, libu-libong tao ang mamamatay. Naiintindihan. Bagamat hindi ko pa nakatagpo ang Zerg Kixing species. Tumagal lamang ito ng humigit kumulang 20 minuto hanggang sa nagpalitan ng putok ang dalawang panig, ngunit masasabing sa simula pa lang ay determinado na ang kinalabasan. Captain, no. 3 at no. 4 motherships ay nilabag ng Kixing Chong. Sa mothership, ang mga tauhan na namamahala sa pagsubaybay ay sumigaw ng malakas, sa kasalukuyan, ang Zerg Kixing Chong ay pumasok sa mothership. Iulat. Nasira ang sarili ng no. 3 mothership no. 4. Sa universo, 2 malalaking apoy ang kumislap, at ang malaking pagsabog na shockwave ay nagpabaligtad ng ilang iba pang mga mothership. Kahit na ang mga mothership na ito ay may sapat na laki at firepower, sino ang makakapuntos laban sa kanila? Para sa ordinaryong Zerg, ang mga mothership na ito ay madaling maalis ang Zerg. Ngunit ang pagharap sa kakaibang uri ng Zerg, hindi sapat. Iulat, ang no. 1 at no. 2 mothership islands ay nawasak ng kakaibang species ng Zerg. Hindi mo maaaring ilantad ang iyong sarili. Ulat. Ang no. 1 at no. 2 na mga mothership ay nilusob ng Zerg. Naputol ang pakikipag-ugnayan. Nakikinig sa ulat ng mga tauhan sa mothership, si Jonathan, ang kapitan ng 8th Order Planetary 4th Order Interstellar Carrier, ay namutla sa pagkabalisa. May malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang pagharap sa kakaibang species ng Zerg ay ang pinakamapanganib na bagay sa buong universo. Ang mga may mas magandang kapalaran ay maaaring makatakas sa pamamagitan ng pagkabigla sa kalawakan bago sila matuklasan. Hanggat ang swerte ay bahagyang mas masahol pa, ito ay ganap na masisira. Mag-ulat. Nawasak sa sarili ang mothership no. 5 at no. 6. 2 pang mothership ang nasira sa sarili. Ngayon ay no. 7 na lang at ang no. 8 mothership kung saan siya matatagpuan ang hirap pa ring kumapit, pero halatang hindi na sila makakapit. Ulat. Humihiling ng tawag ang mothership no. 7. Sagot. Hindi nagtagal, dumating ang imahe ng kapitan ng mothership no. 7. Jonathan, hindi na kami makakasuporta. Nasaan ka na? Malalim na sabi ni Jonathan. Bumantong hininga siya at sinabing, ganun din sa atin. Ang mothership no. 1 at no. 2 ay nakuha ng Zerg Kixing. Umiling si Kapitan no.
Pito at sinabing, hindi na namin kayang suportahan ito. Ayaw naming maging Zerg. Mga alipin, paano naman kayo? Tumango si Jonathan, same. Tanong ni Kapitan No. Pito, nakipag-ugnayan ka na ba sa punong tanggapan? Dahan-daang tinanggal ni Jonathan ang kanyang sombrero, mayroon bang hindi nalutas? Isang bagay. Kung gayon, sa lalong madaling panahon. Wala na. Malumanay na sinabi ni Captain No. Pito, sayang na ang aking munting apo ay ipinanganak lamang mahigit 2 buwan na ang nakararaan. 2 beses ko lang siyang nakilala. Napaka-cute ng batang iyon. Napakaamo din ng boses ni Jonathan, huwag kang mag-alala, hindi siya pakikitunguhan ng mga maharlika ng galaxy. Well, sa tingin ko. Oo. Biglang ngumiti si Kapitan No. Pito at nagsabi, para sa ikaluluwalhati ng sangkatauhan, umaasa ako na ang aking munting apo ay maaaring lumaki ng masaya at mapatay ang Zerg sa hinaharap. Natawa din si Jonathan. Hahaha, sigurado yan. Sabi nitong dalawa at sabay na tumahimik. Sa pagtatapos, sinabi ni Jonathan sa malalim na boses, Brother, have a good journey. Same for you. Huminto si Kapitan No. Pito, at biglang sumigaw, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Sigaw din ni Jonathan. Naputol ang komunikasyon. Di nagtagal, sumigaw ang reporting officer, Mothership No. Pito, self-destruct. Tiningnan ni Jonathan ang lahat ng nasa mothership, at pagkatapos ay ang lahat ng nasa display screen. Sinabi niya sa malalim na boses, mga kapatid, pasensya na talaga. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko pinalayo ang lahat sa tamang panahon. Pero huli na ang lahat para magsalita ngayon. Sa wakas, gusto ko lang sabihin, sa kabilang buhay, sana maging magkapatid tayong muli. Lahat ng nasa mothership ay seryoso at sumigaw, magiging magkapatid tayo sa kabilang buhay. Sa wakas ay tumingin si Jonathan sa lahat, biglang itinaas ang kanang kamay, at sumigaw, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. 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 Nagsisimula na ang programa sa pagsira sa sarili. 3, 2, 1. Ang Fourth Order Mothership ng Planet No. 8 ay agad na sumikat sa sobrang liwanag. Una, isang gintong halo ang sumabog mula sa mothership, at pagkatapos ay ganap na sumabog ang buong mothership sa isang iglap. Ang malaking sukat ng Fourth Order Planetary Mothership at ang shockwave na nabuo ng self-destruction ay direktang nagpalipad sa lahat ng nakapaligid na species ng Zerg. Hindi alam kung gaano karaming mga cosmic Zerg species ang napatay sa oras na ito. Isa itong napakalaking bowl ang apoy, na nagninangas sa malawak na universo. Nagniningning na parang bituin. Para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan, ang espiritu ay nabubuhay. Ang sentro ng Galaxy Alliance, ang Silver Blue Superplaneta, ang pangunahing lungsod ng Shinra, at ang Yin Family Manor. Panginoon, hindi maganda. Ang isang gwardya ay nagmamadaling pumasok sa pag-aaral ni Yin Laiyang at malakas na nagsabi, ang mga kakaibang species ng Zerg ay natagpuan malapit sa lupa. Sa kasalukuyan, ang 8 planetary Fourth Order Mothership sa lupa, No. Ano? Natigilan si Yin Laiyang nang marinig niya ang balita. Zerg kakaibang species. Talagang makikita mo ang Zerg strange species doon. Paano nangyari ang ganoong bagay? Makipag-ugnayan ka agad sa punong tanggapan. Hindi dapat baliwalain ang ganoong bagay. Pumunta ka dali. Isinuot ni Yin Laiyang ang kanyang windbreaker at nagmamadaling lumabas, habang tumatakbo, makipag-ugnayan din kay Jiang Duxing, ganito huwag kang mag-ingat dito. Kung hindi mo ito hahawakan ng mabuti, ito ay magiging katulad ng digmaan 1,000 taon na ang nakakaraan. Oo. Alam din ng gwardya na mahalaga ang usapin at hindi ng ahas na mag-antala. Mabilis na pumunta. Di nagtagal, sa pangunahing lungsod ng Shinra, sa bulwagan ng opisina ng Lord's Mansion. Si Yin Laiyang at Jiang Duxing ay nakaupo sa isang malaking mesa. May kabuuang 12 upuan sa malaking mesa na ito. Maliban sa kanilang dalawa, ang iba pang 10 upuan ay pawang holographically projected na mga imahe, at ito sa kanila, ang ama ni Jiang Duxing na si Jiang Dongliu ay kitang-kitang nakalista. Galactic Alliance, Galaxy Noble Elders Council, lahat ay naruroon. Laiyang, pakisabi sa akin ng detalyado ang partikular na sitwasyon. Sinabi ni Jiang Dongliu sa malalim na boses, saan natagpuan ang kakaibang uri ng Zerg, at ano ang partikular na sitwasyon ng labanan. Bumalik sa pangatlong elder, magalang na sinabi ni Yin Laiyang, ito ay nasa ikatlong lugar ng galaxy. Natagpuan malapit sa isang planeta na tinatawag na Earth sa loob ng Spiral Arm. Sa kasalukuyan, 6 sa 8 mothership na ipinadala ko ay nasira ang sarili. Naniniwala ako na ang mga insect knight ay lilito sa lalong madaling panahon, kaya sa pagkakataong ito. Ang mga kahihinatnan ay partikular na malubha. At ang planetang ito na pinangalan ng Earth ay isang planeta na nagsanib na ang lahat ng planeta, na ang ikatlong planeta ay nagsanib pa lamang. Ika-4 na antas ng sibilisasyon ay walang masyadong espesyal sa planetang ito.
Huminto siya sa puntong ito, at pagkatapos ay tumingin kay Jiang Duxing, ikaw ang baalang magsalita tungkol kay Mo Chanji. Okay, tumango si Jiang Duxing. Ipinagpatuloy niya, ang daigdig na ito ay kasalukuyang may kabuuang 48 tao sa Silver Blue Super Planet ng ating Galaxy Alliance. Kabilang sa mga ito, si Hong Dali ay nagmana ng mana mula kay Mo Chanji, ang numero 1 master ng Eastern Galaxy libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung ito ay talagang dumating dito, kung gayon, ang Earth na ito ay may malaking kinalaman sa ating Galaxy Alliance. Noong si Senior Mo Chanji ay gumagala sa Earth at sa wakas ay nakasalubong niya ang Milky Z. Bueno, pagkatapos makinig kay Jiang Duxing, sinabi ng isa sa kanila. Dahan-daang hinawakan ng matanda ang kanyang balbas at tumango, sa ganitong paraan, isa nga siya sa atin. Nahulog si Mo Chanji sa mundong ito noon, at hindi natin alam kung mayroon siyang mga inapo. Sa anumang kaso, kailangan nating magpadala ng mga tropa sa pagkakataong ito. Oo. Sabay-sabay na tumango ang ilan pang matatanda at nagsabi. Bagaman ang sibilisasyon ng Earth ay hindi sapat na advanced, ang mahalaga ay ito ang lugar kung saan nahulog si Mo Chanji. Napunta si Mo Chanji sa lupa at maaaring may mga inapo. Kahit na ang posibilidad ay tiyak na hindi mataas, ito ay hindi bababa sa posible. Sa ganitong paraan, ang daigdig na ito ay dapat talagang ituring bilang sariling mga tao ng mga maharlikang galactic, na nangangahulugang dapat silang magpadala ng mga tropa upang suportahan ito. Dahil lahat ay sumang-ayon na magpadala ng mga tropa, dahan-daang sinabi ni Jiang Donglio, bueno, sa pagkakataong ito ay kaharap natin ang kakaibang uri ng Zerg, at malamang na malapit ng lumitaw ang Bog Knights. Sa ganitong paraan, dapat nating pakilusan ang pinaka-high-end na cosmic warfare sa ating kalawakan. Ang aking opinyon ay magpadala ng 5 Stellar-class second-tier motherships. Ang mga maharlikang galactic ay tunay na nangingibabaw sa pinaka-high-end na cosmic combat power ng galaxy. Ang isang planetary battleship, kahit na isang 5th-tier planetary battleship, ay wala. Ang dahilan kung bakit ang mga maharlika sa galactic ay may napakalakas na kapangyarihan ay dahil sila ang may pinakamaraming high-end na cosmic combat power, ang Stellar-class mothership. Ang Stellar-class mothership, ang Stellar First-class mothership, ay 500 kilometro ang haba. Ang isang pangunahing baril ay madaling ganap na sirain ang isang asteroid na may diameter na 100 kilometro, na hindi nag-iiwan kahit na ang mga latak. Tulad ng para sa Stellar Second-Order Mothership, ang haba ay higit pa sa 1,000 kilometro, at ang isang pangunahing baril ay maaari pang ganap na tumagos sa isang planeta na kasing laki ng buwan. Ang kapangyarihan ay nakakatakot. Pangalawa, ang lahat ng iba pang matatanda ay muling tumango, para sa ikaluluwalhati ng sangkatauhan. Sina Jiang Duxing at Yin Laiyang ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib at malakas na sinabi, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Dahil ang lahat ay sumang-ayon, sabi ni Jiang Dongliu Suanshu, walang naghihintay ang oras para sa sinuman, kaya simulan na nating ayusin ang deployment ng mga tropa. Sa puntong ito, bigla niyang naisip itong muli at sinabi, siya nga pala, isama natin si Hong Dali at ang kanyang mga tao. Pagkatapos ng tagumpay sa labanang ito, ibabalik din natin ang katawan ni Mo Chanji. Bilang isang galactic noble, ang katawan ay dapat mabawi. Segundo, Kabanata 774 na Bog Knight. Ngayong nagpasya na silang magpadala ng mga tropa para palakasin ang lupa, umalis sina Yin Laiyang at Jiang Duxing para ayusin ang iba't ibang bagay. Si Yin Laiyang ang may pananagutan para sa pang-ekonomiyang suporta, at inaayos niya ang lahat ng materyales na kailangan para sa iba't ibang digmaan. Si Jiang Duxing ng Tribong Saiyan ay may pananagutan sa pagpapadala ng mga tropa, pag-aayos ng mga tauhan ng ekspedisyon, at pagpapadala ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa interstellar carrier. Duxing, tanong ni Yin Laiyang kay Jiang Duxing, wala akong problema sa pagpapakilos ng mga supply at iba pa. Ang pangunahing bagay ay sa panig mo, sino ang balak mong ipadala upang mamuno sa koponan. Ang bahaging ito ng mundo ay ang lugar kung saan nahulog ang iyong Saiyan super genius na si Mo Chanji. Ang bagay ay napakahalaga, ang mga ordinaryong maliliit na karakter ay halatang hindi maganda. Alam ko. Hinawakan ni Jiang Duxing ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, sa pagkakataong ito ay narito na ang Zerg, kaya hindi tayo maaaring maging pabaya. Hindi ako nag-aalala sa mga ordinaryong tao na namumuno sa koponan. Sigurado yan. Tumango si Yin Laiyang at sinabing, hindi banggitin ang Zerg Hixing species, ang susi ay nakuha nila ang 2 interstellar carrier. Gustuhin mang magpakamatay ng mga tao sa loob ay tiyak na hindi sila mamamatay. Ang hitsura ng Bog Knights ito ay naging isang foregone conclusion. Ang bagay na iyon ay mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Kixingchong. Hindi lamang ito pisikal na maaaring lumipad sa universo, ngunit ang target ay maliit pa rin, ngunit ang sandata ay napakalakas, na nagpapahirap sa pakikitungo. Oo, hindi kayang harapin ng mga ordinaryong mandirigma ang Insect Knight na ito. Kaunting bentahe. Malalim na napabuntong hininga si Jiang Duxing, mahahanap lang natin ang mga ability user. Sa kasalukuyan, mayroon tayong mga ability user na medyo malapit sa ating pangunahing lungsod ng Shenluo. Nang sabihin niya ito, biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya, speaking of which, Li Tianxing at Feng Wuan ay narito ngayon.
Kung hindi, hayaan silang pamunuan ng koponan. Bagamat sa oras na ito ay mapanganib, ito ay isang magandang pagkakataon pa rin sa militar na si Li Fenggan na magsamantala sa kanilang mga sarili. Bagamat palagi silang walang malasakit sa isa't isa, naiintindihan nila ang isa't isa sa kritikal na sandaling ito. Li Tianxing at Feng Wuan. Nag-isip sandali si Yin Laiyang at nakangiting sinabi, oo, pareho sila. Sila ay mga taong may kakayahan. Ang isa ay si Han Bing at ang isa ay ang Hurricane. Sila ay itinuturing na dalawang pinakamakapangyarihang tao ng nakababatang henerasyon. Sa pagkakataong ito ay magiging pagsubok ito para sa kanila. Okay lang sana na magkasama sila. Oo. Tumango si Jiang Duxing, at pagkatapos ay nagsabi, at saka, yayain mo rin ang aking Chenzo. Medyo nahumaling siya sa sobrang henyo na iyon kamakailan. Hilingin sa kanya na sundan siya para malihis ang kanyang atensyon para maiwasan ang anumang gulo. Sa tingin ko ito ay gagana. Sumang-ayon si Yin Laiyang, hindi mahalaga kung paano namin sanayin ang walang katulad na henyo, ngunit ang tanging bagay na hindi namin mapagkasunduan ay hindi namin dapat hayaan siyang magkaroon ng relasyon kay Chen Zhu, kung hindi ay magiging seryoso ang mga kahihinatnan, kaya mag-ingat. Walang anumang panganib. Well, sa kabilang banda, naroon ang Presbyterian Church. Ayon sa balita mula sa Hellfire, sabi ng isang elder, ang sobrang henyo na ito sa ating kalawakan ay maaaring mailagay sa nangungunang 3 sa higit sa 400 na mga kalawakan sa buong larangan ng bituin ng DM. Masasabing ito ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng ating kalawakan. Ang pinakamalakas na henyo sa kasaysayan. Sayang at hindi pa talaga natin mahanap ang taong ito. Oo, tumango ang isa pang elder at sinabing, hanggat maganda ang kanyang ugali, napakagaling, kapag nahanap na natin, tiyak na sisanayin natin siya bilang nangungunang manlalaro. Hanggat mayroon tayo nito, hinding-hindi tayo magiging maramo dito, kahit na ang magaan na soulstone na nasa isip ng ating mga maharlika sa kalawakan, ngunit ito. Ang bastard ay hindi pa ipinapakita ang kanyang mukha. Henyo. Ang isang tunay na walang katulad na henyo, sa anumang kalawakan, ay hindi kailanman magtipid sa mga mapagkukunan upang tumuon sa paglinang sa kanila. May kasabihan na walang puwang para sa mga tagalabas. Kahit na ang henyong ito ay hindi isang beta star, sa universo, lahat ng tao ay may iisang kaaway. Zerg. Ang mga mabangis na surot na ito ay lalaban hanggang kamatayan kapag nakatagpo ng mga tao. Sa pagharap sa ordinaryong Zerg, ang mga tao ay karaniwang nanalo. Pagkatapos ng lahat, ang ordinaryong Zerg at ang mga starship sa antas ng planeta ng tao ay madaling sirain ang kanilang pugad. Ngunit ang problema ay ang Zerg ay hindi lamang ordinaryong Zerg. Kung ang ordinaryong Zerg ay tumutugma sa isang planeta-level interstellar carrier, kung gayon ang Kixing species ay tumutugma sa isang star-level interstellar carrier. Nakaharap sa kakaibang species ng Zerg, ang planetary star carrier ay hindi sapat. Ang pinakamagandang resulta ay ang pagsira sa sarili. Sa orihinal, ang ganitong uri ng bagay ay umaasa lamang sa stellar-class starship, na halos pareho, ngunit ang tunay na susi ay nasa mga insect knight na ganap na kinokontrol ng Zerg. Ang mga insect knight na ito ay maaaring pisikal na maglakbay sa universo, at ang mga sandata sa kanilang mga katawan ay napakalakas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga ito ay masyadong nababaluktot, kumilos ng napakabilis, at ang kanilang mga target ay napakaliit. Parang langgam na nangangagat ng elepante. Madali silang makalusot sa panangga ng pagtatanggol ng starship at direktang makapasok sa mothership upang lumaban. At paanong ang mga ordinaryong sundalo ang magiging katapat ng mga insect knight na ito? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, sa tuwing lilito ang mga insect knight na ito, magdudulot sila ng mapangwasak na mga sakuna sa sangkatauhan. Sa kabutihang palad, nang ang sangkatauhan ay halos mawalan ng pag-asa, ang fairy star ay lumitaw sa larangan ng pangitain ng sangkatauhan. At ang pinakamalaking mapagkukunan ng fairy star ay ang soul stone. Pagkatapos sumanib sa dugo ng tao, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang makapangyarihang kakayahan. Ang paglitaw ng mga gumagamit ng kakayahan ay nagbigay sa sangkatauhan ng pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo. Ito ay tiyak na dahil dito na ang bawat makapangyarihang bato ng kaluluwa ay isang kayamanan para sa buong sangkatauhan. Ang tunay na halaga ng mga bagay na ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong teknolohikal na produkto tulad ng mga mothership. Gamit ang kakayahan ng mga gumagamit, ang mga tao sa wakas ay may lakas upang labanan ang Zerg, ngunit ang pinakamalaking kahinaan ng isang Esper ay hindi siya pisikal na makapasok sa universo para makipaglaban. Sa makatuwid, ang labanan sa Bog Knight ay maaari lamang maakit ang Bog Knight sa lupa ng planeta. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pag-asa ng tagumpay. Kung ang walang katulad na henyo na ito ay sumanib sa Light Soul Stone. Bumantong hininga ang ikatlong Elder, mas magiging mas madali para sa atin na harapin ang Zerg Strange Race at ang Insect Knight. Sayang. No way, umiling ang matanda. Sabi, ang ideya ng isang henyo ay mahirap unawain. At saka, kahit na makita natin ang henyong ito ngayon, huli na ang lahat. Isa-isang hakbang natin ito. Para sa labanang ito, magpapadala tayo ng 2 user ng kakayahan, kasama ang 5 stellar second order motherships. Hindi ito dapat maging malaking problema. Iyon lang. Tumango ang lahat.
Sa oras na ito, si Jiang Dongliu, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang tumayo at sinabing, speaking of which, makakakuha pa ako ng malakas na suporta sa pagkakataong ito. Oh, sino? Nang marinig na mayroong malakas na suporta, lahat ng matatanda ay nagulat, sinabi mo na ito ay malakas na suporta, kaya ang taong ito ay hindi dapat mahina. Sigurado iyan. Nakangiting sinabi ni Jiang Dongliu, ang pinakamalakas sa tatlong interstellar pirate emperor sa Deimos Star Region, Whitebeard Gate, ay nasa pangunahing lungsod ng Shenluo. Kung aaksyon siya, hindi magiging malaking problema ang mga bug na ito. Mga matatanda, natigilan ang lahat. Iyon ay isang napakalakas na tao na nasa unang ranggo sa solong lakas sa buong DM Star Territory. Siya ngayon ay nasa pangunahing lungsod ng Shinra. Ito ay malaking balita. Ang dakilang elder ay nag-aalalang nagtanong, nasaan siya ngayon? Ang Interstellar Harbor sa pangunahing lungsod ng Shinra, sabi ni Jiang Dongliu na may tulalang ekspresyon sa kanyang mukha nang banggitin ang lugar kung nasaan si Gate ngayon. Ang problema, siya ngayon ay ipinapakita ko ang tindahan sa maliit na bastard na ito na si Hongdali. Ang Whitebeard Gate, ang pinakamalakas na tao sa buong DM Star Territory, ay talagang nagpapakita ng tindahan sa Hongdali. Kung ang pakikipagtagpo sa Zerg Strange Race ay katanggap-tanggap, kung gayon ang balita sa pagkakataong ito ay talagang hindi ka panipaniwala sa lahat. Dongliu, tama ka ba? Bulalas ng matanda, iyan ang Gate na may puting balbas, nagbabantay sa tindahan para kay Hongdali, ang maalamat na alibughang anak. Ano ang relasyon nila? Anak din ito ni Dali. Kung sinuswerte ka, syempre may mga dahilan para mawala ng pera. Ang ekspresyon ni Jiang Dongliu ay lubhang kapanapanabik, paminsan-minsan ay pupunta si Gate sa isang lugar para magbakasyon, at sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa pangunahing lungsod ng Shinra, at iba rin ang paraan ng kanyang pagbabakasayon sa pagkakataong ito. Medyo kawili-wili ibinente niya ang kanyang sarili sa halagang 100,000 galaxy coins sa isang buwan, at ang lugar kung saan niya ito ibinente ay nagkataong isang pawn shop na binili ni Hong, at binalik niya ito para sa isang prodigal kay Daligal, at binalik niya ito sa prodigal. Tinaasan ko ang presyo at binili ko ang Gate sa halagang 120,000 yuan sa isang buwan. Oh, teka, masyadong sira ang mundo, nakikinig ka ba sa isang fairy tale? Okay lang ba ito? Nanlaki ang mga mata ng matanda, kung gayon ang dalawa sa kanila ay. Isa na ngayon si Hongdali sa maraming anak ni Get. Walang magawang umiling si Jiang Dongliu, itong bastard na ito ay nag-aangkin na ang pinaka-prodigal na anak sa universo, ang swerte niya talaga. Halos mamuo ang ilong ng lahat pagkarinig nito. Isa sa maraming anak ni Get. Isang Get lang ay sapat na para mapasigaw ang mga tao na magugunaw na ang mundo. Pero ngayon isa pa rin siya sa mga anak niya. Kapag naiisip ko ang makapangyarihang mga anak ni Get. 12 paano kung makabili tayo ng ganoon kalaking backer sa loob ng isang buwan? Ang deal na ito. Sa kanyang lola, hindi napigilan ng matanda na Sumpin, kung si Gate ay handang makipag-ayos sa atin, bibigyan ko siya ng 100 milyong galaxy coins sa isang buwan. Oo. Sa huli, si Hongdali, ang bastard, gumastos lamang ng 120,000 yuan. Lahat ng tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba, bamantong hininga ang mga matatanda, 20,000 yuan upang makahanap ng isang malaking taga-suporta sa isang buwan. Nagulat ang lahat. Nang matapos, hinawakan ng dakilang elder ang kanyang balbas at sa wakas ay umiling, kalimutan mo na ito, kung okay lang ang mga ordinaryong tao, hindi natin maimbitahan si Whitebeard Getter. Buti na lang at sa pagkakataong ito ay hindi naman malaki ang problema, kaya pa rin natin itong lutisin. Hindi natin kayang hilingin sa kanya na kumilos ngayon. Tama iyan. Hinaplos ni Jiang Dongliu ang kanyang balbas at sinabing, gawin natin ito sa ngayon. Ang bilang ng mga tropa na ipapadala natin sa oras na ito ay dapat na halos pareho. Sa kabilang banda, sakay ng sasakyang pangkalawakan ni Hongdali. Young Master, ang lahat ng mga account at iba pang mga pamamaraan para sa auction ay nakumpleto na. Bumalik si Ling Xiaoyi sa sasakyang pangkalawakan at nagulat kay Hongdali, na auction ang 5 sa pinakamataas na kalidad na hiyas sa kabuuang 23.8 milyong yuan. Ang kagamitan ay na-auction sa kabuuang 133 milyon. Matapos ibawas ang pulang batong damo at ang buhay na planeta na binili mo, Young Master, at ibabawas ang 5% handling fee. 128 milyon ang huling resulta. Nang marinig ang numerong ito, agad na lumuhad si Yin Tianzang at sinabing, Brother Dali, bigyan mo ako ng ilan sa iyong kakayahang kumita ng pera. Itong maliit na sukli mo ay higit pa sa taunang baon kong pera. Sobra. Kabanata 775, 7 araw. Napatulala din si Jiang Chenzo. Ang Hongdali na ito ay talagang hindi isang ordinaryong mayamang tao. Hindi ba ito masyadong malupit? Halos 130 milyong yuan ang natanggap sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga taong lumabas sa mundo kasama si Hongdali ay medyo mapayapa ito ba ay itinuturing na labis. Noong ako ay nasa Earth. Hay nako, tatakutin kita ng mamatay kung sasabihin ko sa iyo. Well, so is not bad, ngumiti si Hongdali at tumango, nako, hindi ko akalain nakikita ako ng ganito kalaking pera sa pagkakataong ito. Sabi nga sa kasabihan, kung may pera ka, huwag mong gastusin ng walang kabuluhan.
Bumili ng isang bagay para kumita. Dahil dito, nag-aalala si Hong Dali kung paano gagastusin ang pera nang biglang tumunog ang tagapagbalita ni Jiang Chenzo. Pagkatapos kumonekta, ang ekspresyon ni Jiang Chenzo ay naging seryoso sa loob ng ilang salita. Pinatay ang communicator, tumingin si Jiang Chenzo kay Hong Dali at sinabi sa malalim na boses, "Dali, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay may problema ka." Problema? Kakaibang tanong ni Hong Dali, ano ang problema? Wala rin ako nito. Sino ang nasaktan ko? Si Li Tianxing iyon na mukhang medyo hindi nasisiyahan sa akin. Hindi ko alam kung may mali sa akin, ngunit hindi ko siya nasaktan. Ang bagal nitong tanga. Gusto siyang sipain ni Tang Moxon sa tagiliran na iinggit ako sa iyo, hindi mo ba ito naiintindihan? Ngunit ito ay malinaw na ang problema sa oras na ito ay tiyak na hindi ganoon kadali. Seryosong sinabi ni Jiang Chenzo, "Dali, hindi lang selos. Ang problema ngayon ay ang Zerg." Zerg. Sa sandaling marinig niya ang dalawang salitang ito, tumayo kaagad ang buhok sa tuktok ng ulo ni Hong Dali. Totoo na kadalasan ay walang puso siya, ngunit iyon ay dahil wala siya sa anumang panganib. May mga tao sa Earth na nagpoprotekta sa kanya. Sa gitna ng Galaxy Alliance, isa rin siyang peripheral noble. Hindi siya gagawa ng inisyatiba upang magdulot ng gulo, kaya walang problema ang maging isang masayang alibughang. Pero ngayon, iba na. Lumilitaw ang Zerg. At sinabi niyang problema niya iyon, kaya hindi na kailangang magtanong, dapat may nangyari sa Earth. Ang makitang iniisip ni Hong Dali na nasa panganib ang lupa sa paggamit lamang ng dalawang salitang ito. Palihim ding tumanggo si Jiang Chenzo. Sa panlabas, ang Hong Dali na ito ay tila nagbibiro at hindi seryoso, ngunit ang kanyang isip ay hindi karaniwan. Normally okay lang, pero pagdating sa mga seryosong bagay, medyo mapagkakatiwalaan. Sa oras na ito, lahat ng nanggaling sa Earth kasama si Hong Dali ay kinabahan. Ang kanilang mga kamag-anak ay nasa lupa lahat. Ngunit ngayon, ang lupa ay nahaharap sa banta ni Zerg, ganoong bagay. Kahit kanino mo ilagay, kailangan mong kabahan. Dali, ang mga kamay ni Tang Moxon ay pumuti sa takot, mag-isip ng paraan. Nagkusa rin si Li Nianwei na hawakan ang braso ni Hong Dali, ang kanyang mukha ay mapatla. Alam ko, huwag kang mag-alala. Wala na ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Hong Dali, at marahang tinapik niya ang kamay ni Tang Moxon. Sinabi niya sa malalim na tinig, nasaan na ngayon ang Zerg? Gaano kalayo sila sa lupa? Karaniwan hindi ito mahalaga. Ngunit sa kritikal na sandali, si Hong Dali ang ganap na nagsasalita. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiang Chenzo nang makita niya ito. Ang Hong Dali na ito, para sa ilang kadahilanan, ay tila palaging ang tunay na core ng lahat. Karaniwan hindi mo masasabi ang lalim, ngunit kapag ito ay mahalaga. Hindi pa malinaw, dahan-daw ang sabi ni Jiang Chenzo, ngunit ayon sa bilis ng Zerg, tiyak na makakarating ito sa lupa sa loob ng hindi hihigit sa 2 linggo. At sa pagkakataong ito ay mas komplikado ang mga bagay kaysa dati. Sa ibang pagkakataon, magiging mas seryoso ito, Zerg, narito ang Kixingchong. Kixingchong. 2 beses na ungol. Agad na naisip ni Hong Dali ang hindi mabilang na mga posibilidad sa kanyang isip. Kung maaari niyang hilingin kay Jiang Chenzo na ipahayag ito, tiyak na mahirap pakitunguhan ang kakaibang species na ito. Agad niyang tinanong, ilang tropa ang balak mong ipadala, mga maharlikang galactic? 5 barko. Ang Stellar Second Order Mothership ay pinamumunuan ng 2 ability user, sina Li Tianxing at Feng Wuan, sagot ni Jiang Chenzo. Okay. Huminga ng malalim si Hong Dali, tatandaan ko ang kabaitang ito. Sabi niya at pumikit. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay may hindi makayanang tingin sa kanyang mga mata. Ang kinang ng paningin. Xiaoyi, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa mga tao sa pabrika ng sasakyang pangkalawakan na binili natin noon at sabihin sa kanila na ihanda ang lahat ng malalaking sasakyang pangkalawakan. Bilang karagdagan, pumunta sa palengke at bilhin ang lahat ng mga higanteng sasakyang panghimpapawid. Bumili ka ng marami hanggat maaari. Bilang karagdagan, itanong kung saan makakabili ng Thunder Angel Core. Kapag bumalik tayo sa oras na ito, dadalhin natin ang lahat ng tao sa mundo sa planetang binili ko. Walang inaasahan na binili ni Hong Dali ang isang bagay na napakasayang. Malapit na itong maging kapaki-pakinabang. Ang pabrika ng sasakyang pangkalawakan at ang bagong binili na planeta na angkop para sa tirahan ng tao, ang dalawang ito lamang, ang halaga sa panahong ito ay masasabing walang katapusan na napabuti. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat kaya nitong protektahan ang buhay ng mga kamag-anak, kaibigan at iba pang magagandang tao sa mundo, hindi sisimangot si Hong Dali kahit na gumastos pa siya ng pera. Hindi banggitin ang 20 milyon, kahit na 200 milyon, hindi magdadalawang isip si Hong Dali. Dali, napakahusay mong binili ang planetang ito. Hinalikan ni Tang Moxon si Hong Dali. Medyo nahihiya si Li Nianwei, ngunit mahinahon pa rin niya itong hinalikan, Young Master, salamat. Ang unang hakbang ay direktang dumayo at ilipat ang lahat ng tao sa mundo sa isang ligtas na lugar. Malamang na magiging kapahamakan ng ganyan. Kailangan ng maraming pagsisikap para magawa ito ng maayos. Kung ito ay sinuman, hindi ito magkakaroon ng ganoong epekto. Kaya't sina Tang Moxon at Li Nianwei ay labis na nasa sabik sa oras na ito. Si Hong Dali ito.
Maaaring siya ay pabaya at hindi nag-iisip ng anumang bagay sa mga ordinaryong oras, ngunit sa mga kritikal na sandali, siya ay talagang maaasahan. Ngayong nangyari na ang mga bagay, talagang kumbinsido si Jiang Chenzo. Ang Hongdali na ito ay gumastos ng 20 milyon para bumili ng planeta sa auction. Akala ko noong una ay isang pag-aaksaya siya ng pera, ngunit ngayon ay tila mas mahalaga ang paghahanda ng isang planeta na magagamit para sa imigrasyon anumang oras kapag bumalik siya, subukang isipin ito. Mangyaring magmungkahi ng solusyon sa Presbyterian Council. Nagpatuloy si Hongdali sa pag-aayos, Chenzo, tulungan mo akong makipag-ugnayan kina Li Tianxing at Feng Wuan. Wala akong pakialam sa nangyari noon. Sa pagkakataong ito sa Zerg War, hindi ako papayag na mabaigo. Kung may kailangan sila, magtanong lang. Hanggat mayroon ako, malugod kang tinatanggap. Okay, pupunta ako kaagad. Kahit papaano, kahit na siya ay isang galactic noble, hindi sinasadya ni Jiang Chenzo na tumanggi sa mga salita ni Hongdali. Dahil si Jiang Chenzo ay talagang walang mahanap na mali sa pagkakaayos ni Hongdali. Muling tumingin si Hongdali kay Yin Tianzang, Brother Tianzang, napakahalaga ng labanang ito. Dahil naipadala na ng Zerg ang Kixing Seeds, tiyak na hahawiin ng ordinaryong Zerg ang daan. Kung darating ang Kixing Seeds sa Earth sa loob ng 2 linggo, hindi hihigit sa 7 araw ang aabutin ng ordinaryong Zerg. Papasok na ito sa solar system. Kaya't huli na ang mga supply ni Brother. Mga mapagkukunan hanggat maaari sa aking bagong binili na planeta. Matapang na tumanggo si Yin Tianzang, okay. Pagkatapos ay sinabi ni Yin Tianzang, magpapadala ako ng mga tao upang ihatid sila roon, at sasama ako sa iyo sa lupa upang sirain ang Zerg. Lahat ay may pananagutan. Hindi katanggap-tanggap ang pagtawag sa akin na isang desyerto. Wala nang kalokohan, hindi magalang si Hongdali, at pagkatapos ay sinabi, bumalik ka kaagad kay Brent, makikipag-ugnayan ako sa Earthside, at lahat ay maghihiwalay. Okay. Sa loob ng kalawakan virtual na mundo. Ibinaon ni Hongdali ang kanyang ulo sa pagitan ng mga suso ni Li Nianwei at iniangat ang kanyang ulo. May nosebleed sa mukha. Si Hongdali ay nasiyahan sa epekto, okay, tayo. Maya-maya, Tianjing Virtual World sa loob ng Yaman. Dali, ano bang nangyayari, bakit ka babalisa sa pagkakataong ito? Kinuha ng misteryosong lalaki ang hepe, at nang makita nila ang seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha pagkatapos makapasok sa Yaman, alam nilang seryoso ang bagay na ito. Kung tutusin, si Hongdali ay isang taong hindi madaling magseryoso. Ngunit sa sandaling tumigil siya sa pagngiti, isa lang ang dahilan seryoso ang usapin at kailangan niyang harapin ito ng seryoso. Ang Zerg ay darating sa Earth, sabi ni Hongdali sa malalim na boses, ayon sa aking hula, aabutin ng humigit kumulang 7 araw upang maabot ang kapaligiran ng Earth, o hindi bababa sa makapasok sa solar system. Ano? Nang marinig ang naturang balita, agad na natigilan ang misteryosong lalaki at ang hepe. 7 araw. 7 araw na lang ang natitira. Ano ang sapat na oras para sa 7 araw? Kahit na ang isang simpleng pagsasanay militar sa Earth ay tumatagal ng higit sa 7 araw upang maghanda. Ngunit ngayon sinabi ni Hongdali na ang Zerg ay darating sa Earth sa halos 7 araw. Masyadong malaki ang bagay na ito. Hindi ko kayang magdesisyon ng mag-isa. Alam din ng misteryosong lalaki na hindi ngayon ang oras para mag-alinlangan, kaya diretso siyang tumayo. Woody, dalhin mo kaagad si Dali sa Platinum Castle sa virtual na mundong ito. Lahat ng pinuno ng mga bansa ay tinawag. Ang usapin ay apurahan at kailangan nating magmadali. Naiintindihan. Sa virtual na mundo ng Earth, sa isang isla sa karagatang Pasipiko. Dito nakatayo ang isang pilak puting kastilyo na may taas na 50 metro. Ito ay isang espesyal na gusali na itinayo ng mga tao mula sa buong mundo upang payagan ang mga pinuno ng estado na talakayin ang mga bagay dito. Sa orihinal ay napakahirap na itayo ito sa isang isla sa virtual na mundong ito, ngunit sa kabutihang palad mayroong isang higanteng pusit, at dinala siya ng misteryosong lalaki sa virtual na mundo, na nagligtas ng maraming problema. Kung paano ito nangyari? Di ka ang nagdala ng Virtual World Teleportation Array Technology nang pumunta siya rito noong huling pagkakataon. Bagamat ito ay medyo pasimula, maaari itong magamit upang mag-teleport ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa. Sa ngayon, ang kaharian ng langit ay naging tunay na pinuno sa mundo dahil sa tunay na Diyos na si Hongdali. Ang ibang mga bansa ay naghati ng ilang malalaking lugar sa antas ng pamumuno. Kabilang sa mga ito, iginagalang ng Asia ang kaharian ng langit, at ang Japan ay ganap na sumuko. Ang Timog Amerika at Hilagang Amerika ay pinangungunahan ng Estados Unidos, ang Europa ay kinakatawan ng Pransya, ang United Kingdom at Alemanya, kasama ang Russia sa Hilagang Europa, at ang Timog Asya at Africa ay kinakatawan ng Australia. Ang buong mundo ay nahahati sa 5 pangunahing bahagi. Ngayon, lahat ng mga leader na talagang makapagsalita ay natipon dito. Maya-maya pa ay nakaupo na ang lahat. Dali, pakisabi sa akin ang lahat ng impormasyong nakuha mo. Alam ng misteryosong lalaki na ang oras ay walang hinihintay, at diretsyong sinabi nito bago pa man siya umupo sa kanyang puwitan, huwag kang magsabi ng walang katuturan, tumutok ka lang sa oras. Kung makakatipid ka ng pera, kumain ka na lang.
Kabanata 776, Paghahanda para sa digmaan. Okay. Tumingin si Hong Dali sa mga pinuno ng iba't ibang bansa at same time na sinabi, ang Zerg na dumating sa pagkakataong ito ay napakalakas. Ang tiyak na bilang ay hindi malinaw, at sila ay mga batch. Ang unang batch na dumating ay dapat lamang ituring bilang ordinaryong Zerg. Ito ang mga pasulong, at ang kanilang layunin ay pigilin tayo. Ang tunay na pangunahing puwersa ng pag-atake ay ang Zerg Strange Walker na sumusunod sa likod ng kung ano ang lakas ng mga Zerg na ito, ngunit alam ko kung ano ang lakas ng mga Strange na ito. Tiyak na ako ay nasa Galaxy Alliance ang mga ordinaryong tagadala ng bituin sa antas ng planeta na nakatagpo ng sentro ay hindi tugma para sa kanila. Upang sabihin ang totoo, walang marami. Sa madaling salita, ito ay isang pangungusap lamang ang Zerg ay darating, sa mga batch, na may mga taliba at pangunahing puwersa, at sila ay napakalakas. Young Master, kilala na ng lahat ng tao sa mundo ang reputasyon ni Hong Dali, kaya palagi siyang tinatawag ng mga leader dito na, Young Master, kapag nakikipag-usap kay Hong Dali. Ang nagsalita ay si US President McLean, na medyo malapit kay Hong Dali. Direkta niyang tinanong, ano ang tinatayang sukat ng isang planetary star carrier? Napakahalaga ng tanong na ito, at least may contrast. Mas magandang kumpirmahin ang lakas ng kalaban. Ang ilang mga interstellar carrier na alam ko na ganap na nabura ay 50 kilometro ang haba. Mabagal na sinabi ni Hong Dali, ito ay katumbas ng haba ng 150 sasakyang panghimpapawid na magkakaugnay. 150 sasakyang panghimpapawid ang magkakaugnay sa parehong haba, na may tulad na interstellar carrier, ang isang buong fleet ay maaaring mapuksa. Nang marinig ang balita, lahat ay napabuntong hininga. Diyos, paano mo haharapin ang gayong kalaban? Bagamat bilang isang pinuno, mahalagang manatiling kalmado kahit gumuho ang bundok tayo sa harap mo, ngunit paano kung magugunaw ang mundo? Kaya mo pa bang manatiling kalmado? Lahat ng tao dito ay mabilis ang tibok ng puso. Ang katapusan ng mundo. This time, end of the world na talaga. Ang isang 50-kilometer-long interstellar carrier ay hindi tugma para sa mga karerang ito ng Zerg. Sapat na bang makitang umaasa lamang ang lupa sa napakaraming bombang nuclear? Dali, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki. Alam niyang maaaring bumalik si Hong Dali para tumawag ng pulis, kaya malamang may mga plano siya. Mabilis siyang nagtanong, kung gayon, ano ang iyong mga plano? Ang plano ko ay talagang napakasimple. Pinag-cruise ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at inilagay ang mga iyon sa ilalim ng kanyang ilong, tanging ang isang pares ng mga mata na puno ng karunungan ay ipinakita, immigration. Maglakad hanggat maaari. Sa kasalukuyan, ito ang tanging ligtas na paraan. Nang sabihin talaga ni Hong Dali na gusto niyang mangibang bayan, nagulat ang lahat ng pinuno. Migrante. Sa oras na ito. Saan ako maaaring dumayo? Master Dali, nagbibiro ka ba? Saan tayo maaaring dumayo sa loob ng 7 araw? Oo, mayroon pa bang puwang para sa ating mga lupain sa universo? Oh my God! Ang mundo ay may populasyon na halos 5 bilyon. Paano mag-immigrate? Tahimik. Hinampas ng misteryosong lalaki ang mesa, dapat may solusyon si Dali. Pakinggan ang sinabi niya. Hinampas ng unang tao sa kaharian ng langit ang mesa, at lahat ng tao sa venue ay mabilis na tumahimik. Ziyang Hong Dali. Dahan daw ang sinabi ni Hong Dali, nasa gitna ako ng Galaxy Alliance. Mapalad akong nakapagbenta ng unmanned star. Ang diameter ng unmanned star na ito ay 36,000 kilometro. Mas malaki ito kaysa sa lupa, at ang kapaligiran ay napakaangkop para sa tirahan ng tao. Ang pinakamagandang bagay ay wala pang umiral dito. Ito ay isang bagong planeta. Kung paano magsisimulang maghatid ng mga supply sa planeta doon. Ang mga barkong pangtransportasyon ay malapit nang dumating sa lupa at madadala nila ang mga ito roon. Kasama, ikaw, hilingin lamang sa mga tao na dalhin ang kanilang mga ari-arian at itapon ang anumang hindi maginhawa. Sa madaling salita, iligtas mo muna ang iyong buhay, at pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Sa sinabi ni Hong Dali, biglang naghiyawan ang mga pinuno, salamat sa Diyos, salamat Hong Dali. Naligtas ang lupa. Oo, haha, sa bagong planetang ito. At least may isa pa tayong rutang takasan, praise God. Sa isang bagong planeta, kasama ang mga supply na ipinadala mula sa Galactic Alliance Center, ang Earth ay talagang hindi na mahalaga hanggat may buhay, may pag-asa. Hindi bababasa, ang mga tao sa Earth ay hindi mawawala. Ilang sandali, tumayo ang lahat ng pinuno at yumuko ng malalim kay Hong Dali. Mataimtim na sinabi ni US President McLean, Master Dali, lubos kong ikinalulungkot ang alitan sa pagitan natin noon. Salamat. Ang iyong pangalan ay iuukit magpakailanman sa puso ng lahat ng tao sa lupa para sa iyong kontribusyon sa amin. Sabay-sabay na yumuko ang lahat, at maging ang misteryosong lalaki ay yumuko ng malalim kay Hong Dali. Kung tutusin, masasabi na ngayon ni Hong Dali na nagligtas sa lahat ng tao sa planeta. Ang gayong tagumpay ay hindi maihahambing sa paggawa ng isang bagay na walang kabuluhan. You're welcome, pilit na ikanaway ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, hindi ako ganoon kagaling. Orihinal na binili ko ang planetang ito para magamit ng aking mga magulang sa bakasyon. Haha, ako ay.
Honest noong binili ko ang planetang ito. It was really just to please my parents, pero hindi ko inaasahan na malaki ang epekto nito. Okay, wala nang kalokohan. Sinabi ng misteryosong lalaki sa isang malalim na boses, susunod, ang kailangan nating gawin ay ipahayag ito sa isang pandaigdigang saklaw upang ipaalam sa lahat ng ordinaryong tao na ang Zerg ay malapit ng sumalakay, at sa parehong oras ay naglalabas ng salita, si Hongdali ang manggaguna sa Interstellar Fleet upang salubungin tayong mga tao sa Earth. Ang mga pamahalaan ng lahat ng mga bansa ay dapat na mahigpit na pigilan ang paglitaw ng mga kaguluhan at lahat ng mga species. Malayo sa abot ng kanilang makakaya. Tumango si Miglin at sinabing, simulan natin itong i-promote kapag nakabalik na tayo. Hanggat inilalarawan namin si Master Dali bilang kahanga-hanga at ang Zerg ay mas brutal, naniniwala akong maiintindihan ng lahat. Well, iyon ang desisyon, lahat. Magsimula na tayong kumilos. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga istasyon ng TV, website, at istasyon ng radyo sa mundo, gamit ang iba't ibang mga wika, lahat ay nag-broadcast ng naturang balita. Ayon sa pinakahuling balita, mayroong pag-atake sa universo. Darating ang mga napaka-sexual na nilalang sa lupa sa loob ng 10 araw. Ang kasalukuyang teknolohiya ng mundo ay hindi makalaban sa mga nilalang na ito sa kalawakan. Ngayon ang lahat ng tao ay hinihiling na maghanda para sa imigrasyon at magtipon sa mga pangunahing kabisera ng probinsya. Naruroon si Young Master Dali. Pangunahan ng Interstellar Transport Fleet sa planeta na may malawak na diameter ng mga tao. 36,000 kilometro, kaaya-ayang klima, at magandang kapaligiran, na napakaangkop para sa tirahan ng tao. Tinatayang 7 araw bago makarating sa Earth. Gayunpaman, upang maiwasan ang labis na pagpanik ng mga tao, ang oras ay inayos at inanunsyo na maging 10 araw, na hindi bababa sa magpapababa ng takot sa mga tao. Sa sandaling may padala ang mensaheng ito. Nagulat ang buong mundo. Talagang may mga nilalang sa kalawakan sa universo na dumarating upang salakayin ang lupa, at hindi ito kayang labanan ng lupa. At pangungunahan ni Master Dali ang Interstellar Transport Fleet sa lupa at dadalhin ang lahat. Ang ganyang gawa. Lahat ng tao sa planeta ay abala. Kung dati, kapag nailabas na ang ganitong balita sa katapusan ng mundo, ang buong lipunan ng tao ay babagsak sa isang iglap. Pero iba na ngayon. Dahil kay Hongdali. Si Hongdali, isang tunay na taong maladyos, ay magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan, at ang kanyang pangalan ay mananatiling magpakailanman sa puso ng lahat ng tao sa lupa. Bilasan mo. Iyan mo na ang mga gamit mo. Mabilis kang umalis. Kung hindi ka aalis, huli na ang lahat. Salamat sa Diyos, salamat Master Dali. Iniligtas niya ang lahat ng buhay namin. Itigil mo na ang mga mantsa ng tinta. Kapag hindi ka umalis, huli na ang lahat. Huli na, 10 araw na lang. Lahat. Ang lahat ay pumasok sa isang estado ng nerbiyos at pangangailangan ng madaliang pagkilos. Ang mga tao ay hindi natarante gaya ng kanilang inaakala, at ang mga barbarong bagay na iyon ay nangyari. Pagkatapos ng lahat, sa Hongdali bilang isang tagapagtaguyod para sa buong sangkatauhan sa mundo, ang mga tao ay nakakaramdam pa rin ng lubos na tiwala. Kahit na kaya niyang kontrolin ang gayong nakakatakot na bagyo, naniniwala ako na hindi bibiguin ni Hongdali, ang tagapagligtas, ang lahat ng tao sa mundo. Siyempre, may mga nagmamadaling umalis, at mayroon ding hindi nagmamadaling umalis. Lolo, bakit hindi mo iimpake ang iyong mga gamit at umalis ka na? Huli na. Mauna ka na. Tumingin si Lolo sa likuran niya sa lugar na tinitirhan niya ng ilang dekada. Bumantong hininga siya at nakangiting sinabi, matanda na si Lolo. Hindi na siya mabubuhay ng ilang taon pa, kaya hindi na siya makikipagkompetensya sa iyo para sa pagkakataong mabuhay. Mabilis kang umalis. Mayroon akong mga lumang braso at binti, kahit na gusto kong umalis. Mayroon akong mga lumang buto. Hindi ko kayang bayaran ito. Sa Master Dali dito, paano kung matalo natin ang mga bagay na iyon mula sa kalawakan, pagkatapos ay bumalik ako? Lolo, wuwu. Ang mga ganitong eksena ay nasa lahat ng dako. Para sa pagpapatuloy ng sangkatauhan, hindi mabilang na matatanda ang kusang nanatili. Pagkatapos ng lahat, hindi nila ito kayang bayaran, at hindi na kailangang sakupin ang lugar ng kaligtasan. Hindi sila makaalis sa lupain kung saan sila ipinanganak at lumaki. Ang mga nahulog na dahon ay bumalik sa kanilang mga ugat. Ang virtual na mundo, sa loob ng Platinum Castle. Lahat ng mga pinuno mula sa iba't ibang bansa ay nagtipon dito upang iulat ang pinakabagong sitwasyon. Sinabi ni Muglin, sa kasalukuyan, ang aming domestic order ay okay, at ang mga nuclear bomb ay handa na, ngunit siya ay huminto, at pagkatapos ay sinabi, ang aming mga nuclear bomb, saan sila gagamitin? Sa lupa o sa universo? Sa universo mas mabuti, ngunit hindi madaling dalhin. Itinaboy, ang mundo ay hindi natatahanan. Ang problemang binanggit niya ay kung ano mismo ang ikinababahala ng mga pinuno ng lahat ng bansa. Bakit ipinagbabawal ang mga bombang nuclear? Ito ay dahil ang mga side effect ng nuclear bomb ay masyadong malaki. Huwag na nating pag-usapan kung kaya nating talunin ang Zerg. Kung masyadong maraming bombang nuclear ang ginamit, maaaring hindi mapatay ng Zerg ang lahat ng ito. Ang sangkatauhan mismo ay kailangang gumuho muna.
Pagkatapos ng lahat, kapag ang bagay na iyon ay sumabog, walang sinuman ang maaaring manirahan dito sa loob ng maraming taon. Subukang dalhin ito sa universo hanggat maaari. Mataimtim na sinabi ng misteryosong lalaki, sa kasalukuyan, mayroon tayong mecha dito na maaaring maghatid ng mga bombang nuklear, at kukuha din si Dali ng ilang unmanned spacecraft doon, at hahayaan silang sumabog sa universo. Maaari rin itong pumatay ng mas maraming Zerg. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano karaming Zerg ang darating. Anyway, huwag masyadong mag-isip, dahil hindi mo na kailangan pang magtipid. Naiintindihan. Naiintindihan. Kabanata 777, karapat-dapat ba siya? Sa hilagang suburb ng Tianjin City, Hong's Manor. Ang buong pamilya Hong ay nagtipon dito. Hawak ni Hong Wigyu ang kamay ng kanyang asawang si Lan Roxy at nakikipag-chat kay Hong Jianye. Wigyu, speaking of which, talagang kaya ng pamilya mo. Napabuntong hininga si Hong Jianye, gaano katagal na, at ngayon siya ay naging tagapagligtas. Nako, hindi ko ito matatanggap. Haha. Gawin mo ang iyong makakaya, napayuko si Hong Jianye sa kanyang mga labi, gaano man tayo mag-away sa loob ng ating pamilya, ito ay isang pribadong bagay. At ngayon ang buong mundo ay nasa ilalim ng banta. Ano ang mangyayari kung ang balat ay nawala? Ano ang gagawin natin kung ang lupa ay nawala? Sayang para sa iyo na magkaroon ng ganoong kalaking mana, sayang. Pera is all external things. It doesn't matter. Hong Wigyu doesn't mind. Anyway, andito ang foundation, hindi gaanong pinagkaiba, hindi mahalaga. Confident ka. Mapagpasyahang sinabi ni Hong Jianye, pagdating mo doon, tandaan na mag-iwan ng isang subo ng sopas para maiinom ko. Huwag kumain mag-isa. Huwag kang mag-alala, tumanggo si Hong Wigyu, kung buhay pa tayong lahat sa panahong iyon, sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Kailangan iyan. Huminga ng malalim si Hong Jianye, okay, laro tayo ng Zerg sa pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala sa grupo ng mga insekto na walang katalinuhan. Ni hindi ko sila kayang patayin. Sa mabituing kalangitan, nakasakay na si Hong Dali sa 5 stellar second order starship na ipinadala ng mga maharlikang galactic at tumungo sa lupa. Sa likod ng mga mothership na ito ay puno ng 10,000 mga interstellar transport ship. Ang mga interstellar transport ship na ito, lahat sila ay binili o inupahan ni Hong Dali, at karamihan sa kanila ay ipinatawag ni Yin Tianzong at Jiang Chenzo, dalawang maharlikang galactic, para sa tulong. Sa pagtingin sa mga interstellar transport ship na ito, na may bilang na 10,000, at bawat isa ay hindi bababa sa 20 kilometro ang haba, naramdaman ni Hong Dali ang kanyang puso. Medyo maswerte. Sa kabutihang palad, hindi niya pabigla-bigla na pinatay si Yin Tianzong, ngunit pinili niyang makipagkaibigan sa kanya. Kung hindi banggitin ang kanyang sariling pagtakas sa universo, ang lupa ay makakatagpo ng isang krisis at walang pagkakataon na malutas ito. Pag-usapan natin si Yin Tianzong. Siya ay talagang isang mabuting kaibigan. Dahil alam niyang may problema ang home planet ni Hong Dali, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumulong ng hindi nagsasalita. Totoong mga kapatid ang ganyang mga tao. At si Jiang Chenzo. Palaging tatandaan ni Hong Dali ang kabaitang ito sa kanyang puso. Habang iniisip niya ito, dahan-daang lumapit si Tang Moxon at Bang Ulong, Dali, ano ang sinabi ni tatay? Tatay. Iniisip ang tatay na Whitebeard Getter. Napangiti si Hong Dali at sinabing, pinona kami ni tatay, at may dadalhin siya mamaya. Well, speaking of which, ayoko talagang mahirapan siyang kumilos, pero sabi ni tatay para sa anak niya, hindi lang tayo manood. Dito, tahimik na sinabi ni Hong Dali, kakaampun ko palang bilang anak ko. Kailangan ko siyang troublemayan para makatulong ng husto. Ito talaga. Hehe, sa totoo lang hindi mawawala ng kabuluhan ng tulong, nakangiting sabi ni Tang Moxon, hindi ba maganda na bigyan siya ng ilang healthy stones pagdating ng panahon? Magandang ideya iyon. Sa pagsasalita tungkol sa healthy stones, mas maganda ang mood ni Hong Dali, malamang magugustuhan ito ng tatay na ito, haha. Nagtawanan ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumuti ang aking kalooban. Pagkatapos, nagtanong si Hong Dali sa mahinang boses, siya nga pala, Xingxin. Doon, gaano katagal lumipad sa lupa? Nagtanong ka na ba? Oo, tumanggo si Tang Moxon, kami ay maswerte, tungkol sa ito ay tumatagal lamang ng isa pang 18 oras upang lumipad sa paligid ng field ng bituin ng Earth. Well, mabuti iyon. Sa ibabaw ng isa pang stellar second-order star carrier, Li Tianxing. Tumingin si Jiang Chenzo kay Li Tianxing na nakaupo sa upuan. Sa mukha na puno ng galit, malakas niyang sinabi, bakit ka ba napaka-ungrat? Sa ganitong kritikal na oras, talagang nakikipag-away ka pa kay Hong Dali. Ha, inaaway ko siya. Siya lang ang karapat-dapat. Bahagyang sinabi ni Li Tianxing na naningkit ang kanyang mga mata, sinabi niya ng masama, ano ang aking pagkakakilanlan? Ako ay isang Galaxy Noble. Isang tunay na Galaxy Noble. Ang susunod na kahalili ng Jeshola. Sino si Hong Dali? Siya ay isang peripheral noble lamang, o isang konektadong tao. Bakit ako hihingi ng tulong sa kanya? Siya ay isang peripheral noble lamang. Ano ang mga magagandang bagay na maaari kong pakialam? Ikaw.
Naging berde ang mukha ni Jiang Chenzo sa galit. Kung hindi madaling magselos ang lalaking ito, wala talaga siyang magagawa kung magselos nga siya. Bagamat napakalaki ng status gap sa pagitan ni Li Tianxing at Hong Dali, si Li Tianxing ay nagseselos pa rin kay Hong Dali. Palaging nagsasalita si Jiang Chenzo para kay Hong Dali, na lalong hindi mabata para sa kanya. Sino si Hong Dali? Bilang isang marangal na galactic noble, personal siyang kumilos para sa kanyang sariling planeta, na sa kanyang sarili ay sapat na upang bigyan siya ng mukha. Gayunpaman, talagang lumapit si Jiang Chenzo at sinabing kung may kailangan ka, tanungin mo lang siya. Sino siya? Kailangan ba para sa akin, isang galactic noble, na humingi ng isang bagay mula sa isang peripheral noble? Bibigyan ka sana ni Dali ng energy gem, pero sinabi mo talaga. Ang mga mata ni Jiang Chenzo ay napuno ng luha ng galit, ang kanyang mukha ay namula, at sinabi niya, sa pagkakataong ito ay kaharap natin ng Zerg Strange Race. Maaari ba tayong mag-improve ng kaunti? Pagbutihin mo lang ang iyong lakas. Pero galit ka pa rin sa kanya sa oras na ito. Ikaw. Siya lang. Biglang tumawa si Li Tianxing, wala ako nito. Maaari ba siyang magkaroon nito? Naniniwala ka ba sa anumang sinasabi niya? Ikaw. Galit na galit si Jiang Chenzo kaya binigyan niya lang siya ng lakas at sinabi ng malakas, tingnan mo ito, ibinigay niya ito sa akin. Buti na lang hindi niya sinabi sa kanya. Ngayon nang ilabas niya ang bagay na ibinigay sa kanya ni Hong Dali, ang unang naisip ni Li Tianxing ay hindi kung mayroon nga ba si Hong Dali. Ang hiyas ng enerhiya, ngunit tinanggap talaga ni Jiang Chenzo ang regalo ni Hong Dali. Alam mo, ang set ng kagamitan na binili niya para sa 10 milyong Galaxy Coins ay inilaan na ibigay kay Jiang Chenzo, ngunit hindi ito ginusto ni Jiang Chenzo, ngunit sa halip ay hiniling niya ang mga gamit ni Hong Dali. Hindi na nakatiis si Li Tianxing, at tumalikod at malakas na sinabi, tumigil ka sa pagsasalita. Tinanggap mo talaga ang mga bagay niya, ngunit hindi ang akin. Chenzo, ikaw, pinalungkot mo ako. Ako ang nalulungkot. Hindi na nagsalita si Jiang Chenzo at tumalikod na para umalis. Hong Dali. Dinurog ni Li Tianxing ang upuan gamit ang isang palad, at galit na sinabi, ano ang kaya mo, para hayaan kang ipagtanggol ka ni Chenzo ng ganito? Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ko ito tinatanggap. Sa kabilang panig, sa panig ni Feng Wuan. Holy crap, mayroon ka talagang energy gem. Halos lumuwa ang mga mata ni Feng Wuan sa kanyang mga socket habang nakatitig sa energy gem sa kanyang kamay. Ito ang batong ibinigay sa kanya ni Hong Dali bilang pasasalamat pampalakas ng enerhiya. 50% mga hiyas ng enerhiya, napakataas na kalidad. So, ngumiti si Hong Dali at napakamot ng buhok, at sinabi, Brother Wuan, ikaw ay isang ability user. Maaaring may epekto ang energy gem na ito sa iyong kakayahan. Mayroon din akong iba. Kung may kailangan ka, magtanong lang. Hindi, tama na. Siguradong sapat na ito. Kinuha ni Feng Wuan ang energy gem at gustong kainin ito, sa bagay na ito, ang aking lakas ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 20%. Sa lahat ng attribute stone, ito ang pinakamahalaga, dahil makakaapekto ito sa kakayahan ng ating Esper, hahaha, the reason why. Napakahalaga ng mga hiyas ng enerhiya dahil malaki ang epekto nito sa kakayahan ng Esper. Impluensya. Ano ang pinakamahalaga sa taong may kakayahan? Hindi lakas, hindi liksi, hindi reaksyon, ngunit ang output ng enerhiya ng sariling kakayahan. Ang lakas at liksi na reaksyon ay mayroon ding epekto sa mga gumagamit ng kakayahan, ngunit ang epekto ay hindi kahit na malapit sa mga hiyas ng enerhiya. Kaya ngayon ay maaari na niyang makuha ang energy gem, na isang supergrade na may 50% na pagtaas sa enerhiya. Halos lumuhad si Feng Wuan nang makasalubong niya siya inakbayan ng lalaking ito ang mga balikat ni Hong Dali at tumawa, haha, Dali. I'm here for you, hindi talaga ako naparito sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, makapangyarihan ang mga surot na iyon, ngunit kasama ako rito, hindi ko sila papayagang gawin ang anumang gusto nila. Nakangiting tumanggaw si Hong Dali, kung ganoon, pakiusap. Kuya Wuan, haha, huwag kang mag-alala. Naiinis ako na hindi kayang bitag ng anak ko ang isang lobo, at ayaw ko na hindi kayang bitag ng aking hiyas ng enerhiya ang isang mabuting kaibigan, ito man ay dahil natanggap niya ang regalo o dahil gusto niya si Hong Dali. At least, susubukan niya ang lahat, tama na. Sa kabilang banda, sa mabituing kalangitan ng universo. Ang siksik ang lahi ng Zerg ay lumipad patungo sa lupa. Ang mga lahi ng Zerg na ito ay napakalaki, at napakalaki ng mga ito na hindi masasabi kung ilan ang mayroon. Daan-daang milyon. Bilyon sa kanila. 10-10 bilyon. Pwede naman. Sa grupong ito ng mga insekto, mayroong hindi mabilang na mga pugad ng ina na mukhang meteorites. Sa ganoong sukat, huwag mag-away, ang makita lamang ito ay magpapamanhid ng anit. At ngayon, kailangan na lang nilang lumipad ng isa pang 80 oras o higit pa bago sila makapasok sa solar system. At ito lang ang taliba, ang talagang nakakatakot ay kung ano ang nasa likod nila. Zerg, kakaibang species. Kunin ang airspace ng 4th-tier mothership ng planet No. 1 at No. 2. Ang dalawang nakuna ng mothership ay ganap na napapalibutan ng Zerg Kixing species. Ang dalawang mothership ngayon ay parang higanteng rice dumplings, lumulutang sa kalawakan.
May mga nakausli na bagay na parang halaman sa lahat ng dako sa katawan ng mothership, at sa loob ng mothership, parang mga spider web ang mga ito. Ang dalawang mothership ay naging katumbas na ngayon ng pulot-pukyutan, na may mga itlog sa loob ng isa-isa, bumubukas at lumiliit na parang puso, at sa mga itlog na iyon, may mga anino ng katawan ng tao na isa-isa. Iyan ang mga taong nahuli ng Zerg na walang oras na magpakamatay. Bog Knight. Ang mga kakaibang species ng mga bog ay gumagawa ng mga Bog Knight. Crack, bumukas ang isang itlog, at ang balat ng mga tao sa loob ay tila nasunog, na umaagos sa lupa. Hindi nagtagal, lahat sila ay kinain ng mga surot na nagpapatrolya sa paligid ng mga itlog. Ang mga tao sa mga basag na itlog na ito ay yaong mga genetically unqualified at hindi makatiis sa pagbabago ng mga insect knight at mamatay. Nangyayari ito sa lahat ng oras. Kabanata 778, magsimulang kumilos. Ang pagkakataong gawing Bog Knight ang isang tao ay napakababa. Isa lamang sa halos 10 sundalo ang maaaring matagumpay na mag-transform sa isang Bog Knight. Sa sandaling matagumpay ang pagbabago, ang pagiging epektibo ng labanan ng insect knight na ito ay tataas ng husto. Hindi lamang ang kanilang buong katawan ay maaaring nilagyan ng baluti, maaari rin silang pisikal na maglakbay sa universo at makipaglaban sa universo. Ang kanilang mga armas ay napakalakas. Ang pinakamalakas na sandata ay ang corrosive particle cannon, na maaaring madaling tumagos sa pangalawang antas ng planetary interstellar carrier. Kahit na ang isang 5th level planetary mothership o kahit isang stellar level mothership ay haantong lamang sa pagsira sa sarili kapag nakatagpo ang isang malaking grupo ng mga insect knight. At ang oras na kailangan para sa naturang pagbabago ay 10 araw. Sa madaling salita, hanggat ang Zerg Vanguard Force, ang daan-daang milyong Zerg, ay humihila pababa sa sangkatauhan, tatagal lamang ng 10 araw para ganap na malipol ang buong sangkatauhan sa mundo, at pagkatapos ay maging materyal ng pagbabago ng Zerg. Ang kabuuang populasyon ng 5 bilyon sa mundo, kahit 100 na lamang ang natitira, ay 50 milyon pa rin. 1/20 sa kanila ay naging insect knight, iyon ay 2.25 milyon. Sa napakalaking base, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kapag naabot na ng Bog Knight ang antas na ito ng magnitude, maaari na itong direktang umatake sa Silver Blue superplaneta sa gitna ng Galaxy Alliance. Ang kapaligiran ay walang uliran na panahunan, at ang oras ay lumipas sa bawat minuto. Ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay nagtitipon sa maayos na paraan, at lahat ng uri ng iba't ibang uri ng hayop na maaaring kunin ay kinuha para sa kapakanan ng pagpaparami ng lahi at pagpapatuloy ng buhay. Very conscious ang lahat na huwag magdulot ng gulo sa sinuman. Dahil nauunawaan ng lahat na bagaman masikip ang oras, bagaman sa pagkakataong ito ay maaaring ito na talaga ang wakas. Gayunpaman, ang mga tao ay may malaking kapangyarihan pa rin. Hanggat nandyan si Hong Dali, may pag-asa para sa sangkatauhan. Mabilis na lumipas ang 18 oras. Ang 5 stellar second-order motherships na sinakyan ni Hong Dali ay lumitaw malapit sa Earth Starfield, kasama ang higit sa 10,000 interstellar transport ships. Ang magandang balitang ito ay tumatagal lamang ng 1 minuto. Kumalat ito sa bawat sulok ng mundo. Sabihin sa lahat ng mga tao ang mabuting balita. Pinangunahan ni Hong Dali ang interstellar fleet sa airspace ng Earth. Sa loob ng 3 oras, lahat ay makakasakay na sa barko at magtutungo sa isang planeta na bagong binili ni Hong Dali na may mas magandang kapaligiran. Mangyaring huwag mabalisa at panatilihin ang kaayusan upang hindi maantala ang paglipat. Salamat. Hong Dali, nandito na tayo. Lahat ng tao sa buong mundo ay kumukulo. Hahaha. Andito na si Young Master, bumalik na si Young Master sa Earth, hahaha. Hahaha, mabuhay ang Young Master. Mabuhay ang Hong Dali. Mabuhay ang tagapagligtas. Naligtas tayo. Hahaha. Nagsisimula ng magbilang ang oras. Lahat ng tao sa mundo ay nagsimulang tumingin sa kanilang sariling mga tool sa pag-iingat ng oras. 3 oras. 2 oras. 1 oras. Ang lahat ng tao sa lupa ay itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Di nagtagal, unti-unting nagdilim ang mga ulap, at pagkatapos ay lumiwanag ang isang gintong apoy na ilaw, na siyang interstellar transport ship. Ang maliwanag na ginawa ng friction na nangyayari kapag bumabagsak sa atmosfera. Nagulat ang lahat ng tao sa mundo. Noong nakaraan, naisip nila na ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay mga behemoth na nagbubukas ng mata. Gayunpaman, pagkatapos lamang natingnan sila ngayon ay naunawaan ng mga tao. Ano nga ba ang isang higanteng bagay? Sa mga ulap, tinakpan ng itim na anino ang buong kalangitan, hinarangan ang araw, at maging ang buong mundo ay naging madilim. Yung mga interstellar transport ship. Ang mas maikli ay higit sa 10 kilometro ang haba, at ang mas mahaba. Isang buong 40 o 50 kilometro. Ano ang konsepto ng 40 o 50 kilometro? Sa madaling salita, halos ganito kalaki lang ang diameter ng isang kabisera ng probinsya. Ngunit sa oras na ito, ang kalangitan ay puno ng mga sasakyang pangtransportasyon tulad nito. Diyos ko, ito ba ay isang starship? Nakakagulat. Nakakagulat. Kung makakita ka ng ganyan sa buhay mo, hindi mawawala ng saysay ang buhay mo. Tagapagligtas. May iligtas ang ating lupa.
Sa lupa ang mga tao ay nagulat sa una, pagkatapos ay nagulat, at sa wakas ay sumamba. Ang lahat ng tao sa planeta ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkabigla sa kanilang sariling paraan. Ang ilan ay lumuhod at yumuko sa lupa. Ang ilan ay patuloy na tumatawid sa kanilang mga dibdib at umaawit ng mga salita, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila umaawit ng Amen Jesus, ngunit lahat sila ay umaawit ng isang pangalan ang tagapagligtas na si Hong Dali. Hindi nagtagal, isang malambot na liwanag ang ibinubuga mula sa lahat ng mga sasakyang pangtransportasyon. Isa itong figurang nakatayo sa langit. Hong Dali. Sa oras na ito, nakasuot siya ng ginintuang windbreaker, ngunit ang laki ng kanyang katawan ay pinalaki ng 12-dosenang beses, na nagpapahintulot sa lahat sa lupa na makita ito. Sa isang iglap, natahimik ang lahat sa planeta. Walang nang ahas magsalita dahil hindi pa nagsasalita si Hong Dali. Mahal kong mga kababayan, ang tinig ni Hong Dali, at ang kanyang wika ay direktang isinalin sa katutubong wika ng mga tagapagsalin mula sa iba't ibang bansa sa mundo, ang Zerg sa Sansinukob ay hindi malayo sa lupa. Zerg, ito lang ang karaniwang kaaway ng sangkatauhan sa Sansinukob, sila ay mabangis at marahas, at hinding-hindi nila iiwan ang anumang buhay na buhay sa likod. Ngunit sa ating planeta, hindi pa rin tayo nag-aanyaya sa ating planeta. Ang ilan mula sa universo ay tinutulungan akong ilipat ang lahat sa isang bagong binili na planeta sa universo. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay magiging hitsura. Sa sasakyang pangtransportasyon, ang hitsura ng planetang Hong Dali na bagong binili ay inaasahang. Isa itong bago, mas malaki at mas magandang planeta sa universo. Tulad ng Earth, ang buong katawan nito ay isang magandang asul na karagatan, at ilang malalaking piraso ng lupa ang malabo na nakikita. Sa planetang iyon, unti-unting lumilipat ang kamera, at maraming magagandang nilalang na hindi pa nakikita ng mga tao sa Earth ang namumuhay ng tahimik sa malalawak na damuhan. Sa itaas, sa karagatan, hindi mabilang na isda ang masayang lumalangoy. Natigilan ang lahat. Noong una, akala nila ay tumatakas sila para kanlungan sa pagkakataong ito, ngunit ngayon ay alam na nila na ang tagapagligtas na si Hong Dali ay nakahanap pa nga ng isang lugar para sa mga tao sa Earth upang manirahan sa hinaharap. Napakagandang planeta. Ito ay mas malawak kaysa sa lupa, mas maganda kaysa sa lupa, at ang kapaligiran ay magiging mas maganda kaysa sa lupa. Ito ay isang himala. Isa itong himala na si Hong Dali lang ang makakagawa. Young Master, bulungan ng mga tao ang pangalan ni Hong Dali. Noong una ay iilan o 12-dosenang tao lamang, ngunit hindi nagtagal ay naging daan-daan o libu-libong tao. Pagkatapos, 10,000 tao at daan-daang libong tao ang sabay-sabay na sumigaw sa pangalan ni Hong Dali, mabuhay ang Young Master. Mabuhay ang Hong Dali. Sa Hong Family Manor, tumingin sina Hong Wigyu at Lan Roxy sa mga taong nakatayo sa kalangitan. Si Hong Dali at ang kanilang mga ekspresyon ay ipinagmamalaki at puno ng kasiyahan. Sila ang kagalakan ng mga bata matapos sa wakas ay nakamit ang isang bagay. Walang magarbong salita ang kailangan para ilarawan ang kanilang kalooban. Ngayon sila ay simpleng masaya at masaya. Yun na yun. Sa katunayan, hindi kailanman hihilingin ng mga magulang sa kanilang mga anak na makamit ang marami. Gusto lang nilang maging ligtas at masaya ang kanilang mga anak. Kung tungkol sa mga tagumpay, ang mga iyon ay pangalawa. Kung mayroon ka nito, makukuha mo ito. Kung wala ka, hindi mo pipilitin. Itong batang si Dali. Huminga ng malalim si Hong Wigyu at mahinang sinabi, malaki na siya, haha. Ang maliit na bastard na ito. Palihim na pinunasan ni Lan Roxy ang kanyang mga luha, sino ang mag-aakala na magagawa ito ng ating munting alibughang anak. Para umabot sa puntong ito, sayang. Di nagtagal, ang imahe ng bagong lupa ay nilalaro, at ang boses ni Hong Dali ay mahinahon at matatag, kung gayon, lahat ay handa nang magsimulang maglayag. Mangyaring panatilihin ang kaayusan, ang bilang ng mga armada sapat na, lahat ay maaaring maghatid nito. Mangyaring huwag mag-alala. Ayusin ang mga kaugnay na usapin dito. Nawala ang imahe ni Hong Dali, at ang mga higanteng interstellar transport ship na iyon ay nagsimulang dumaong sa lupa. Ayon sa laki ng mga fleet na ito, gusto nilang mapunta sa lupa. Siguradong hindi ito kakayanin ng lupa. Gayunpaman, bilang mga produkto ng advanced na teknolohikal na sibilisasyon ng universo, ang mga interstellar carrier na ito ay natural na may mga anti-gravity device. Kaya't sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga barkong ina ay huminto sa 100 metro sa itaas ng lupa, at pagkatapos ay ibinaba ang elevator ng transportasyon, at ang mga tao ay nagsimulang mag-log-in sa mga barko ng transportasyon sa maayos na paraan. Ang proseso ay napakaharmonya, nang walang sinumang gumugulo sa proseso. Kung tutusin, walang gustong mangyari ang anumang aksidente sa panahong tulad nito. Kung maaari mong isulong ang isang punto ng mas mabilis, magkakaroon ka ng bentahe ng pagsulong ng isang punto ng mas mabilis. Sa airspace sa labas ng lupa. Sa airspace sa labas ng lupa. Nakapark sa universo ang 5 stellar second-order star carrier na may haba na higit sa 1,000 kilometro. Ang mga mothership na ito ay humigit kumulang 500,000 kilometro ang layo mula sa lupa, na nagbabantay sa airspace kung saan matatagpuan ang mundo mula sa malayo. Ha!
Pagkatapos ng nakaraang video, bumantong hininga si Hong Dali, umupo sa upuan, at malungkot na sinabi, ang pagpapanggap bilang isang tagapagligtas, ang ganitong uri ng buhay ay talagang hindi angkop para sa akin. Isa pa rin akong masayang alibughang. Magandang punto, sobrang nakaka-depress. Nakangiti si Feng Wuan sa gilid at sinabing, kung gusto mong mangibang bayan, mahirap gawin ang mga bagay na walang espiritual na suporta. Tingnan mo, ngayon ay sinasamba ka nila na parang isang tunay na Diyos, kaya ang kaayusan ay magiging mas mabuti. Ang energy stone ni Hong Dali ay talagang walang kabuluhan. Matapos kunin ni Feng Wuan ang energy stone, gumawa siya ng isang maliit na pabor para kay Hong Dali, mukha siyang tunay na Diyos na nakatayo sa kalangitan, at si Feng Wuan ang kumokontrol sa bagyo. Tulungan si Hong Dali na gawin ito. Kung hindi man, gaano man ito kapik, palaging may ilang mga depekto, lalo na pagkatapos na palakihin ang imahe. Well, alam ko. Huminga muna ng malalim si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, okay, everyone, humanda. Maaaring dumating ang Zerg anumang oras, kaya hindi tayo bababa hanggat hindi neresolba ang gulo, kung hindi, hindi tayo mahuhuli. Ang susi ay walang silbi ang pagbaba. Ang lahat ay sumigaw ng sabay-sabay, naiintindihan. Nagsimulang maging mas tiyak si Hong Dali. Pag-aayos, Brother Tianzang, mangyaring magpadala ng unmanned reconnaissance spacecraft upang subaybayan ang buong kalawakan. Kapag natuklasan ang kinaroroonan ng Zerg, ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon. Oo naman, walang problema. Sumang-ayon si Yin Tianzang. Shenzhou, tumingin si Hong Dali kay Jiang Shenzhou, pakiusap, subukang pabilisin ang mga transport ship na iyon. Maaaring dumating ang Zerg anumang oras, ngunit hindi natin kayang ipagpaliban ang mga ito. Alam ko. Tumango si Jiang Shenzhou. Brother Wuan, sa wakas ay tumingin si Hong Dali kay Feng Wuan, ipaubaya ko ito sa iyong pagiging ina. Huwag kang mag-alala. Okay. Mariin na ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, lahat magsimulang kumilos ngayon. Kabanata 799, nandito na ang Zerg. Di nagtagal, isang malaking grupo ng mga tao na nagbubunyi at nagyayaang dumaan sa interstellar transport ship at sumakay sa stellar second order mothership na sinasakyan ni Hong Dali. Ang mga taong ito na dumating ay natural na lahat ay may kaugnayan kay Hong Dali. Dali. Sa pamilyang Hong, si Hong Anbao, na dati nang ayaw kay Hong Dali, ang unang sumugod. Humakbang siya at hinampas ng malakas sa braso si Hong Dali, meron ka, haha. I was very supportive of you before. Selos, wala na tayo sa iisang eroplano sa isang kisap mata. To be honest, disappointed talaga ako. Haha, Kuya Anbao. Tumawa si Hong Dali at niyakap si Hong Anbao, isa. Mga kapatid, ingatan mong mabuti. Sa akin sa hinaharap. Dapat alagaan mo ako, hehe. Matapos alalahanin ng dalawa ang nakaraan, si Muyoxi, ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Hong maliban kay Hong Dali, ay malumanay na humakbang. Halika, isang pares ng matubig na mga mata ang tumingin kay Hong Dali, mayroon siyang 1,000 salita upang sabihin ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Sa huli, isang pangungusap lang ang masasabi niya, Dali, ikaw, mature ka na. Hehe, Ate Yoxi, sabi ni Hong Dali, tumingin siya kay Muyoxi nang may ngiti at sinabing, pakiyakap mo ako. Sa isang iglap, lahat ng nakapaligid sa kanya ay napayuko sa kanyang likuran sa pagtawa, at ang magandang mukha ni Muyoxi ay namula. Bueno, Dali, lumapit si Lin Chuyin, na may mahabang asul na langit na buhok at kambal na buntot, at ibinuka ang kanyang mga kamay, yakap. Haha, Chuyin, tumawa si Hong Dali at niyakap si Lin Chuyin at nagtanong. Paano ka naghahanda? Natatakot ka ba? Anong kinakatakutan mo? Tinagilid ni Lin Chuyin ang kanyang ulo at sinabi. Sa lupa. Ang mga tao ay naglalog-in sa transport ship sa maayos na paraan, naghahanda na lumipat. At sa labas ng Tianjing City, sa labas ng Tianjing Mountain. Diyos! Ito ang venerable level beast na si Xuanwu. Paano ito lilito dito? Ang kapitan ng barkong pangtransportasyon ay nakamasid sa kanyang pagpasok ng hakbang-hakbang na nakataas ang ulo at nakataas ang kanyang dibdib. Ang malaking pagong na si Xuanwu na sumakay sa transport ship ay bumulalas, bagamat hindi pa siya ganap na lumaki, napakalaking tao. Kung pupunta siya sa universo, makakakuha siya ng magandang pagkakataon na tunay na magbago. Sa kanyang impresyon, ang lupa ito ay maaari lamang ituring bilang isang bansang bumpkin planeta. Nakipagsapalaran siyang pumunta rito higit sa lahat dahil sa dakilang mukha ng maharlikang galactic na si Yin Tianzang. Ngunit nang makita niya ang malaking pagong na si Xuanwu, hindi niya akalain. Ano nga ba ang lugar na ito? Paano nga ba niya maipanganak ang isang nilalang na kabilang sa pinakamagaling sa universo? Ang kabilang panig. Kingdom of Heaven, East China Sea, malapit sa Aereo Aircraft Carrier Base. Ito ba ay isang alien beast sa antas ng lungsod? Ang kapitan ng isa pang barkong pangtransportasyon ay tumingin sa malaking king squid na nagsumikap na mailabas mula sa karagatan, at sinabing nagtataka, napakalaki nito. Mga dayuhang hayop.
O Diyos ko, ito talaga ang pangunahing antas ng lungsod. Nasaan ang lupang ito? Paano magkakaroon ng napakaraming mahiwagang species? Sa Tianjin City. Hindi mabilang na mga pusa at aso ang nakapila para mag-login sa transport ship sa maayos na paraan. Ang mga miyembro ng fleet na nakakita nito ay nagulat, ang mga hayop na ito ay pawang tao. Ano ito? Paano ito posible? Oo, ito ay talagang isang mahiwagang lugar. Sa oras na ito, ang isa pang miyembro ng transport ship ay tumingin sa malayo, tingnan mo, may isang mahiwagang hayop na dumarating doon. Kaya napatingin ang lahat dito at hindi nagtagal ay natigilan sila, ito. Ang cute ng hayop na ito. Oh, lahat ba ng mga hayop sa planetang ito ay masunurin? Ito pala ay isang higanteng panda, dahan-daang gumagapang. Saglit itong naglakad, saka naglabas ng kawayan sa likod, umupo sa lupa at nagsimulang kumain. Ang cute nitong hitsura ay agad na nagpatawa sa lahat, at ang tensyonado at nalulumbay na kapaligiran ay lubos na nakaka-relax. Hahaha, ang malaking lalaki na ito ay kawili-wili. Hoy, halika, tulungan mo akong kumuha ng larawang may kulay dito. Ang mga tao sa mundo ay umaatres. Ang pangunahing paglipat na ito ay nahahati sa 3 batch. Unang batch, 30 taong gulang pababa. Pati na rin ang prioridad na paglipat ng mga pasulpot-sulpot na talento mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, pagkatapos ng lahat, sila ang pag-asa ng muling pagpapasigla ng lahi. Ang pangalawang grupo, na may edad 50 pababa, ay kinabibilangan ng iba't ibang iskolar, artista, politiko, at iba pa. Ang epekto nito sa isang lahi. Medyo malala lang. Ang ikatlong pangkat ay ang mga mahigit 50 taong gulang. Ang grupong ito ng mga tao. Maglakad hanggat kaya mo. Kung hindi mo talaga kayang umalis, wala kang magagawa. Walang pagtutol ang mga tao sa mga naturang desisyon na ginawa ng mga gobyerno sa buong mundo. Bagamat may sunod-sunod na paglikas, alam din ng mga tao na kung walang paraan, maaari lamang nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, kasama ang tagapagligtas na si Hong Dali dito, ang mga tao ay laging may pag-asa. Earth, sa labas ng Tianjin Mountain, sa ilalim ng lupa, sa gitna ng Thunder Angel. Uncle Tanglong, narito ang core ng Thunder Angel, ngunit ang pangunahing katawan ay nasa ilalim ng dagat. Kapaki-pakinabang ba kung ihahatid natin ang power engine dito? Si Hong Dali at ang iba pa ay dumaong sa kalangitan gamit ang Thunder Angel power engine na binili mula sa Galaxy Alliance Center. Ang bahaging ito ng Jingshan. At sa ilalim ng lupa ay kung saan nahulog si Mo Chanji, ang core ng Thunder Angel. Tiningnan ni Jiang Chenzo ang magandang kapaligiran at ang iba't ibang gusali na huminto sa pagtatayo sa dikalayuan, at huminga ng mahina. Ito ba ang bayan ng Hong Dali? Isang napakagandang lugar, na may magagandang bundok at malinaw na tubig at luntiang puno. Kung ang gayong magandang planeta ay inookupahan ng Zerg. Ang ganitong eksena ay tiyak na magiging sheer hell. Kalokohan, ibinaba ni Tanglong ang kanyang mga labi pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, ang matandang master na ito ay isang high-end na produkto, basta't ito ay papalitan. Ang power engine ay maaaring pagsamahin ng kusa, at ito ay magiging tulad ng bago. Kung pag-uusapan, medyo kawili-wili ang proseso ng pagbili ng Thunder Angel Power Engine, hindi ito gaanong gastos, at ang bagay na ito ay direktang binili ni Yin Tianzang. Nagkaroon ng ekstrang isa sa pabrika na kaanib ng aking pamilya, kaya gumastos ako ng 20 milyong mga barya sa Galaxy upang mabili ito muli. Basagin muna ang lahat dito. Kailangan mong i-connect ang Thunder Angel Power Engine sa core upang magbigay ng enerhiya. Pagkatapos ay natural na lilipad ang pangunahing katawan. Iniutos ni Tanglong, huwag mag-atubiling, pasabugan mo lang. Now time is life, everyone natural, walang pag-aalinlangan. Nagsimula kaagad ang pagsabog, at hindi nagtagal, muling lumitaw sa paningin ng mga tao ang ubod ng Thunder Angel. Nakakonekta sa power engine. Kunin mo ang lahat ng mga bagay na ito, oo, Champagne, maaari kang gumalaw ng mas mabilis. Napakalakas ng bagay na ito, huwag mag-alala na masira ito. Hoy, sino yan, bilisan mo tumakbo. Oo, medyo mabigat ang bagay na ito, pero hindi naman ganoon kahirap, di ba? Kalimutan mo na, Levi's, gamitin mo lang ang harap ng interface para buksan ang daan. Huwag kang matakot, maganda pa rin ang kalidad ng bagay na ito. Oo. Bilisan mo. Nagkaroon ng bug zone ng Tononabik. Makalipas ang 2 oras. Bermuda Triangle sa ilalim ng dagat. Rumble. Sa gitna ng lindol at pag-indayog, ang pangunahing katawan ni Thunder Angel ay nagsimulang gumalaw. Ang buong Bermuda ay bumuo ng isang napakalaking spiral nest, at isang sky blue na hugis diamante na spacecraft ay dahan-daang bumangon mula sa ilalim ng dagat. Ito ay isang hindi masyadong malaking spacecraft, na may diagonal na haba lamang ng halos 10 kilometro. Siyempre, ito ay para sa iba't ibang mga mothership sa universo. Para sa lupa, ang bagay na ito ay itinuturing pa rin na isang malaking bagay. Matapos bumangon ang pangunahing katawan ng Thunder Angel mula sa ilalim ng dagat, ang ubod ng Thunder Angel, na nilagyan ng power engine, ay dahan-dahan ding bumangon at huminto sa kalangitan.
Ito ay isang napakalaking globo, na nakabitin sa itaas ng mga ulo ng lahat, na tila isang pilak na araw. Hindi nagtagal, ang pangunahing katawan ng Thunder Angel ay lumipad sa napakabilis na bilis, pagkatapos ay lumambot, nagdeform, nagbuka ng malaking bibig, at nilamon ang core nito sa isang lagok. Boom, boom, boom. Isang mapurol na tunog ng pagsasanib ang tumunog, at ang Thunder Angel sa wakas ay sumanib sa isa muli. Magagamit na muli ang napaka-advanced na spacecraft na ito. Ha. Tumawa ng malakas si Tang Long, magagamit na sa wakas ang Thunder Angel. Umalis na tayo ngayon, kaya kung kontrolin ang bagay na ito ng perpekto. Habang sinasabi niya ito, itinuro niya si Thunder Angel na ibaba ang elevator. Maya-maya, dali sumakay ang iba sa elevator at pumasok sa loob ng Thunder Angel. Pareho pa rin itong mga pasilidad, ganoon pa rin ang kapaligiran, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tao ay hindi na katulad ng dati. Ito ba ang kotse ni Senior Mo Chanji? Tumingin si Jiang Chenzo sa kaibuturan ng Thunder Angel at hindi mapigilan ang kanyang puso. Nagulat, ang Thunder Angel na ito ay isang tunay na mamahaling produkto libu-libong taon na ang nakalilipas. Maging ang aking pamilya ay hindi makakuha ng isa ngayon, at ang buong Galaxy Alliance ay mayroon lamang 5. Ang bagay na ito ay napakalakas. Thunder Angel, ang pangunahing katawan ay maaaring ma-deform sa kalooban at maging anumang anyo ayon sa mga pangangailangan ng driver. At isa lang ang sandata ni Thunder Angel, ang Accelerated Particle Cannon. Bagamat may isang uri lamang, ang kapangyarihan ng sandata na ito ay napakalakas. Okay, lahat. Ang impluwensya ni Tang Long ay ipinakita mula sa spacecraft at ngumiti siya, ang kasalukuyang kondisyon ng spacecraft ay medyo maganda. Bumalik muna tayo sa mothership. Ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Siya pagkatapos ay tumingin siya kay Jiang Chenzo, Chenzo, ang katawan ng aking matandang Panginoon na si Mo Chanji ay narito. Ito ay ligtas sa ngayon. Ipaubaya ko ito sa iyo kapag natapos na ang digmaan. Ito ay ligtas pa rin dito pagkatapos ng lahat. Bueno, muling tumingin si Jiang Chenzo sa paligid, at sa wakas ay tumanggaw ng mariin, okay. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, nag-log in ang malaking bahagi ng unang batch ng mga tao, at nagsimula ang space oscillation, at matagumpay silang lumikas. May humigit kumulang higit sa 300 milyong tao ang umaalis sa grupong ito, na lahat ay mga elit mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, pati na rin ang mga kababaihan at mga bata. Sa kanila ang pag-asa para sa kinabukasan ng buong daigdig, at binabalikan nila ang mabigat na responsibilidad ng pagpapatuloy ng karera. Ang iba ay patuloy na nag-log in at naghahanda na lumikas. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang Zerg. Sa itaas ng 5 stellar second-order star carrier. Sa orihinal na 10th Mothership Island, lahat ay naghihintay para sa pinakabagong balita mula sa harapan. At sa lalong madaling panahon, ang tensyon na kapaligiran ay ganap na napukaw. Mag-ulat. Isang gwardya ang nagmadaling pumunta sa command room at nagulat kay Li Tianxing, ang pansamantalang commander ng operasyong militar na ito, natuklasan si Zerg sa Pluto Starfield, at may 3 oras pa mula sa Pluto. Kabanata 800 ang nakakatakot na Zerg. Darating na. Pagkatapos marinig ang balita, biglang tumayo si Li Tianxing at malakas na sinabi, handa na ang lahat. Ang mga commander ng mothership ay magsasagawa kaagad ng video conference. Biglang kumilos ang lahat, at dumating ang Zerg. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng nasa 5-star carriers. Sa loob ng second-tier mothership ng ikalimang bituin na sinakian ni Hongdali at ng iba pa. Narito siya. Matapos matanggap ang balita, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki at tumingin kay Hongdali, mag-video conference agad tayo para makita kung ano ang hitsura nitong Zerg. Oo. Tumanggo si Hongdali. Magsisimula na ang video conference. Hindi nagtagal, bumuo ng bilog sina Li Tianxing, Feng Wuan, Yin Tianzang, Jiang Chenzo, Hongdali, at ang mga tunay na commander ng bawat mothership, kabuang 15 tao, kasama ang mga tauhan mula sa iba't ibang departamento na nanunood mula sa malayo. Panuuri ng pinakabagong balita mula sa Unmanned Reconnaissance Spacecraft sa unahan. Ang Zerg ay pumasok sa Pluto Star Domain ng Solar System. Bagamat hindi ito nagustuhan ni Hongdali, hindi nang ahas si Li Tianxing na gumawa ng anumang pagsasabuatan sa oras na ito. Kung tutusin, ang anumang sama ng loob sa pagitan nila ni Hongdali ay maituturing na isang maliit na bagay. Ito ay humantong sa kabiguan ng labanan sa Zerg, naganap na Samire sa kanyang buhay, kaya natural na hindi siya nang ahas na tanggapin ito ng walang kabuluhan. Sa karamihan, hindi lang sila tumitingin kay Hongdali, wala sa paningin at wala sa isip. Nagpatawag si Li Tianxing ng holographic projection, at hindi nagtagal ay nakita ng mga tao ang epekto ng pag-atake ng Zerg. Sa malawak na universo, malapit sa Pluto Starfield. Una, isa-isang lumitaw ang maliliit na light spot sa larangan ng paningin ng mga tao. Di nagtagal, ang mga maliliit na light spot ay tumaas mula sa daan-daan hanggang libo-libo sa simula. Ito ay naging 10,000 o daan-daang libo, isang makapal na lugar, at lumalaki pa rin ito ng husto. Ang mga species ng Zerg ay kasing liit ng 7 o 8 metro. Mahigit 10 metro ang laki nito at masasabing napakalaki. Halos mapuno ang buong Starfield ng Pluto.
Sa oras na ito, isang unmanned reconnaissance spacecraft ang nanatili sa starfield malapit sa Pluto. Nagsimula rin itong iulat ang pinakabagong mga istatistika bawat minuto. Mababang antas ng Zerg, 32 milyon. Lower Brood, 160,000. Mababang antas ng Zerg, 85 milyon. Lower Brood, 430,000. Mababang antas ng Zerg, 240 milyon. Lower Brood, 1.38 milyon. Gayunpaman, sa loob lamang ng kalahating oras, ang statistical na data ay naging sanhi ng lahat ng naroroon na huminga ng malalim sa air conditioning. Mababang antas ng Zerg, 1.28 bilyon. Low-level Brood, 6.84 milyon. Sa kalahating oras, napakaraming Zerg ang pumasok sa Pluto Star Territory. 1.28 bilyon. At mula sa likuran, mayroon pa ring Zerg na lumilitaw sa larangan ng paningin ng mga tao. Makalipas ang mahigit 2 oras. Ang mga huling istatistika mula sa unmanned reconnaissance spacecraft ay higit sa 5 bilyong ordinaryong Zerg. 32 milyong Zerg Broods. Ano ang konsepto na iyon? Kahit na sila ay mga langgam, ang gayong malaking bilang ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Kung sila ay anay, malamang nakakainin nila ang buong Tianjin City. Ngunit sa pagkakataong ito, si Zerg ang dumating. Ang pinaka-nakakatakot na Zerg sa universo. Di nagtagal, ang unmanned reconnaissance spacecraft ay nagpatuloy sa pagbabalik ng pinakabagong impormasyon. Ang Zerg ay pumasok sa hanay ng Pluto. Ang Zerg ay nagsimulang dumaong. Bumaba si Zerg sa ibabaw ng Pluto. Ang sabihin na dumapo lang ito sa ibabaw ng Pluto ay wala. Talagang nabigla ang lahat. Ay ang sumunod na nangyari. Ang unmanned reconnaissance spacecraft ay patuloy na nagulat. Ang Zerg ay nagsimulang kumain ng Pluto. Ang laki ng Pluto ay nabawasan ng 3%. Bumaba ng 8% ang laki ng Pluto. Ang laki ng Pluto ay nabawasan ng 15%. Bumaba ng 32% ang laki ng Pluto. Bumaba ng 49% ang laki ng Pluto. Bumaba ng 76% ang laki ng Pluto. Ang laki ng Pluto ay nabawasan ng 71%. Pluto, mawala. Sa loob lamang ng isang oras, ang Pluto, ang pinakamalawak na planeta sa solar system, ay ganap na nawala sa dagat ng mga insekto. Talagang kinain siya ng buo. Matapos kainin ang Pluto, malinaw na ang hukbo ng Zerg ay hindi ng ahas na masiyahan sa lahat. Nagpatuloy sila sa pagsulong sa loob. Ito ang Zerg. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay napatayo bigla. Namutla ang mukha ng misteryosong lalaki. Kanina pa lang niya narinig ang bangis ng Zerg. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kalupit. Pluto. Ang mga bug na ito ay talagang kinain ng bawat planeta sa universo, at sa napakaikling panahon, talagang kinain nila ang isang buong planeta. Kinain na silang lahat. Diyos ko. Natigilan din ang hepe. Ni hindi niya maisip ang ganoong kalupit na kalaban. Hindi inaasahan. Ang ganyang bagay. Kung ang ganitong uri ng bagay ay isa o dalawa, kahit na ito ay 10,000 o 100,000, ang mga tao ay medyo kumpiyansa pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, bilyon-bilyon na ang kanilang kinakaharap. Bilyon-bilyong dolyar. Paano lumaban? Kung papayagan ang mga bug na ito na makapasok sa star domain ng Earth, ano ang mangyayari? Sa sandaling ito, ang unmanned reconnaissance spacecraft ay patuloy na nagpapadala ng pinakabagong impormasyon. Ang mga bug ay pumasok sa hanay ng Neptune. Ang Zerg ay nagsimulang dumaong. Ang Zerg ay nakarating sa ibabaw ng Neptune. Ang Zerg Brood ay nagsimulang mapunta. Ang Neptune ay ang ika-8 planeta na umiikot sa araw at ang ika-4 na pinakamalaking celestial body na umiikot sa araw. Ito ay humigit kumulang 17 beses kaysa sa lupa at ang masa nito ay halos 14 na beses kaysa sa lupa. Ang Neptune ay masasabing isang medyo malaking planeta sa solar system, at kitang-kita na kahit na ito ay isang malaking tao, ang Zerg ay walang intensyon na palayain ito. Ang unmanned reconnaissance spacecraft ay patuloy na naghahatid ng pinakabagong balita. Ang Zerg ay nakarating sa ibabaw ng Neptune, at may mga 1,670 milyon sa kanila sa kabuuan. Ang Zerg ay nagsimulang kumain ng Neptune. Ang laki ng Neptune ay nabawasan ng 1%. Bumaba ng 2% ang laki ng Neptune. Bumaba ng 2.5% ang laki ng Neptune. Ang laki ng Neptune ay nabawasan ng 3%. Ang Zerg Brood ay nagsimulang tumagos ng malalim sa Neptune. 100 kilometro ang lalim. 300 kilometro ang lalim. Ang lalim ng 600 kilometro. May lalim na 1,300 kilometro. Ang lalim ay 2,800 kilometro. Ang lalim ay 5,600 kilometro. Neptune, hati. Hindi tulad ng Pluto, na may diameter na higit sa 2,000 kilometro lamang, sa pagkakataong ito ay nilamon ng Zerg ang Neptune. Hindi talaga nila ito kinain, ngunit hinukay nila ito habang kumakain. Hindi mabilang na mga bug ang hinukay mula sa labas hanggang sa loob ng Neptune. Ang buong Neptune ay nahukay, at pagkatapos ay hinukay ang core, na nagdulot ng kaguluhan sa buong estado ng Neptune, at kalaunan ay hindi na ito nakayanan ang mga pisikal na pagkabigla. Sumabog, nabasag, nagkawatak-watik. O Diyos ko! Napakalupit ng mga bug na ito. Hindi ako makapaniwala.
Hindi ako makapaniwala. Ang napakalaking planeta ay ganap na unit ng mga bug na ito sa loob lamang ng 20 oras. Ang buong mothership ay sumabog agad. Kahit na ang pinakakalmadong tao ay hindi mananatiling kalmado kapag nakakakita ng ganoong kabangas na Zerg. Kasama sina Li Tianxing at Feng Wuan. Maging ang ekspresyon ni Hong Dali ay nagbago ng husto. Maaari pa rin nilang isipin ang mga ordinaryong kaaway, ngunit sa pagkakataong ito ang dagat ng Zergs ay talagang nakakatakot. Ang diameter ng Neptune ay higit sa 40,000 kilometro. Gaano kalaki ang buong volume? Gaano katagal bago siya tuluyang nawala sa universo? Hatiin sa libo-libo o 10,000 piraso. Maging si Li Tianxing, ang 4 na Galactic Noble mula sa gitna ng Galactic Alliance, ay pinagpapawisan ng malamig. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at Zerg sa nakaraang universo. Bilang mga maharlikang galactic, hindi ito tulad ng hindi pa nila ito nakita, ngunit ang pinakamaraming nakatagpo nila sa nakaraan ay milyon-milyon at 10-10 milyong Zerg, at ilan lamang sa kanila ang nasa daan-daang milyon. Ngunit sino ang mag-aakala na bilyon-bilyong Zerg ang darating sa pagkakataong ito? Sa partikular, magiging ganap na imposible para sa isang Zerg na ganito ang laki na walang plano. Ano ang mayroon sa lupa na karapat-dapat sa mga insektong ito na dumarating upang ipaglaban ito sa gayong sukat? Para lang kainin ang lupa. Iyon ay ganap na imposible. Ang mga masasamang bug na ito. Pawis na pawis ang misteryosong lalaki, maghanap ka ng paraan, dapat humanap ka ng paraan. Kung tutusin, sila ay dating magkaaway. Ano man ang mangyari, ito ay nasa loob ng normal na saklaw. Kahit na ang pinakamalakas na bombang nuclear sa mundo, maging ang star-level na mothership na ito, ay kasing lakas ng cosmic Zerg na nakita natin ngayon. Walang paghahambing. Nakakakilabot. Ito ay talagang nakakatakot. Sa oras na ito, sinalakay ng Zerg ang Neptune. Magsimulang mag-move on. Napakatahimik ng buong conference hall. Ang lahat ay nakatingin sa holographic projection, pinapanood ang mga bug na ito na patuloy na sumusulong. Sa oras na ito, mahigit 20 oras na ang lumipas mula nang lumitaw ang Zerg, ngunit walang sino man dito ang nakaramdam ng antok. Takot. Tumindig ang balahibo ng lahat. Masyadong nakakatakot ang mga Zerg na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanilang dami. Bilyon. Ang halagang ito ay ganap na lampas sa imahinasyon ng mga tao. Sa isa pang 20 oras, ang Uranus, na may diameter na higit sa 50,000 kilometro, ay nabasag, nahati, at naglaho. Sa oras na ito, gaano man kalmado ang tao, gaano man kalakas ang tao, lubos silang natulala. Mayroon lamang 9 na planeta sa solar system, ngunit 3 sa kanila ay nawala sa loob lamang ng ilang araw. Ang tanging bagay na masasabing maswerte ay ang mga planetang ito ay hindi talaga sumabog, ngunit nag-crack mula sa loob, nang hindi bumubuo ng anumang mga shockwave. Kung hindi man, pabayaan ang pakikipaglaban sa Zerg, ang shockwave ng pagsabog ng planeta lamang ay sapat na upang ibuga ang lahat sa abo. Ngunit hindi ito nakapagparamdam sa sinumang mundo. Kapag nakapasok na ang mga bug na ito sa star domain ng Earth, hindi na nila kailangan pang pumasok sa star domain ng Earth. Hanggat kinakain nila ang Saturn at Jupiter, sa ilalim ng malaking pisikal na epekto, ang mundo ay mapapahamak sa isang iglap. Sa oras na iyon, huli na para gumawa ng anumang aksyon. Ganap na pagkawasak, nang walang anumang pagkakataong mabawi. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Ang mga bug na iyon ay gumagalaw pa rin patungo sa lupa. Sa sandaling maghiwa-hiwalay din ang Jupiter at Saturn. Nang walang gravitational protection net ng dalawang malalaking planetang ito, ang mundo ay direktang malalantad sa karagatan ng mga asteroid sa universo. Sa oras na iyon, ang posibilidad na ang lupa ay makatagpo ng banggaan sa pagitan ng langit at lupa ay tataas ng husto. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, pinataas lamang nito ang dalas ng banggaan sa pagitan ng mga planeta ng 100 beses. Ang mga kahihinatnan. Sa oras na ito, sina Li Tianxing at Feng Wuan, Yin Tianzhang Jiang Chenzo, parehong mukhang seryoso. Sa pagkakataong ito ang sukat ng Zerg ay talagang napakalaki. End of this chapter.